Si Hikari ay isang antisocial na palaboy na nakikihalubilo lamang sa mga 2D na babae hanggang sa aksidente niyang naris ang pinaka-magandang babae sa paaralan na siyang dahilan kung bakit umamin ito sa kanya. Ngayong naranasan na niya ang paghawak ng isang babae, napagdesisyonan niyang pumalakpak ng todo habang buhay. Nagsimula ang lahat sa mabilis na pagtakbo ni Hikari papuntang paaralan, nagdarasal na sana'y hindi niya masira ang kanyang pagiging nasa oras. Sa kasamaang palad, nahuli siya at inutusang linisin ang pool kasama si Iroha, isang rebeldeng antisosyal. Ngunit hindi tulad ng karaniwang birhen na nerd na susugal sa pagkakataong makasama siya, mas lalong nagalit si Hikari dahil ayaw niyang makasalamuha ang mga suwail na tulad niya. Ang mas malala pa, bigla niyang tinawag ang buhok niya na bastos at pumasok sa paaralan habang siya ay nakatayo roon na nagyayelo dahil sa kahihiyan. Sa klase, naisip ni Hikari na walang paraan para maglinis ng swimming pool ang isang kontrabida na namumuhay na parang isang dating bilanggo. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating siya roon at nagulat nang makitang naglilinis na ito. Gayunpaman, nang subukang sumama sa kanya at kunin ang kalaykay, pareho silang nahulog sa pool. Pagkaahon ni Iroha sa tubig, inalok niyang patuyuan ang kanyang damit, ngunit tumanggi siyang habarin ito at nagulat siya nang makitang nakatopless na ito. Nang mapansin ang ekspresyon ng mukha nito, tinanong niya ito kung birhen pa ito, ngunit sa halip na mapahiya, buong pagmamalaking inamin ni Hikari ang kanyang kawalang kasalanan at sinabing walang magandang maidudulot ang pagiging isang nakaraan na may kasamang asawa. Tinawag din niya itong insensitive dahil sa kung paano niya ito insultuhan kanina, ngunit inaangkin niyang tuluyan na niyang nakalimutan ang pag-uusap na iyon. Sa inis, minaliit niya ito dahil palagi niyang nirerespeto ang mga birhen na tulad niya na puro birhen lang ang gusto, pero nakita niyang kaibig-ibig ito kaya sinabihan siyang subukan niyang umibig at umalis. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita sila ng kanyang nag-iisang kaibigan, si Yuyudo, sa isang restoran at tinanong kung umibig na ba ito. Ipinaalala sa kanya ni Yuyudo na mas mainam ang kumain ng mga birhen sa internet kaysa sa mahulog sa mga totoong babae. Nang sumunod na sandali, nakita ang kaunting kakulangan ni Yuyudo sa testosterone at sa kanyang pambabaeng estilo. Habang patuloy silang dalawa sa pangungutya sa kanya, nagtataka si Hikari kung bakit hindi sila basta-basta pabayaan ng mga babae. Nagalit si Hikari at sinabihan ang mga babae na umatras, ngunit mas lalo pa siyang nagalit. Sakto namang pumasok si Iroha at humingi ng tawad sa pagiging huli bago tinanong si Hikari kung bakit niya kinakausap ang mga babaeng pangit ang itsura. Sinubukan ng mga babae na pumalakpak pabalik, ngunit mahinahong sinabihan siya ni Iroha na ilipat ang kanyang mukhang panakot sa ibang lugar. Pagkatapos ay sumama si Iroha kina Hikari at Yuyudo upang kumain, at habang nagsisimula silang mag-usap, naging mausisa si Yuyudo tungkol sa kanilang relasyon dahil ngayon lang niya nakita si Hikari na may kasamang totoong babae. Matapos nilang ipaliwanag na pareho silang pinarusahan, pinuri ni Iroha ang sombrero ni Yuyudo at lumabas, dahilan para mapagtanto nilang dalawa na hindi lahat ng babae ay masama. Kinabukasan sa paaralan, nakita ni Hikari si Iroha na nakikipagtalik sa isang lalaking hindi niya kilala at sinubukang tumakas, ngunit dumating ang isa pang senior at inakusahan ito ng pandaraya. Matapos humingi ng tawad at umalis ang unang lalaki, sinubukan siyang hilahin ng isa pa, ngunit biglang umatake si Hikari kahit na mas mahusay ang kanyang pagpapasya. Mabilis na sinabihan ni Iroha si Iroha na tumakbo dahil black belt ang lalaki, ngunit sumubok si Hikari ng isang brutal na kombinasyon bago pa man siya makareact. Sa kabila nito, hindi siya sumuko at nagpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa ilagay siya ng Karate Kid sa snooze mode. Nang tuluyang magising, sinabihan ni Hikari si Iroha na huwag siyang alalahanin, ngunit ginantihan niya ang kanyang katapangan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kanyang unang totoong halik. Gayunpaman, naalala ni Hikari na literal na nakikipaghalikan lang pala siya sa ibang lalaki ilang sandali lang ang nakalipas at sinabihan siyang umalis. Kinabukasan, nakita ni Yuyudo ang may tagpi-tagping mukha nito at tinanong kung ano ang nangyari, ngunit habang sinusubukan ni Hikari na magpaliwanag, pumasok si Iroha at niyaya siyang lumabas. Gayunpaman, nag-alinlangan si Hikari sa pag-aakalang naaawa ito sa kanya, dahilan para mahinahong lumabas si Iroha. Kinabukasan, nakita niya itong umiiyak sa labas ng ospital, kaya ginugol niya ang buong araw sa pagsunod-sunod dito. Habang nasa daan, pumasok ang babae sa isang bookstore para mamili, ngunit biglang tumakbo ang may-ari at inakusahan siya ng pagnanakaw. Nang magsimula siyang maghubad para patunayan ang kanyang kawalang kasalanan, hinarangan siya ni Hikari para siguraduhing walang makakakita sa kanyang mga pitchel. Matapos niyang ipaliwanag ang lahat ng nagawa niya sa ngayon, natakot ang babae at nagpasyang hayaan na lang sila.
Paglabas niya, tinanong niya kung bakit siya umiiyak kanina, ngunit tumanggi ang babae na sumagot. Pagkatapos ay iniabot niya sa kanya ang kanyang payong na parang isang tunay na Ginoo, at sinabi niya sa kanya na hindi niya hiniling na maging kasintahan niya dahil sa awa bago umalis. Kinabukasan, nilanat si Hikari, ngunit nagpa siya pa ring pumasok sa paaralan. Gayunpaman, nahuli na naman sila ni Iroha at pinarusahan na linisin muli ang swimming pool. Pagkaalis ng guro, inamin ni Iroha na sinadya nitong mahuli para tulungan siya dahil siya ang dahilan kung bakit ito nagkasakit. Sinabihan niya itong huwag sisihin ang sarili, ngunit bigla siyang itinulak nito sa mga locker para halikan siya para maalis ang sipon nito. Pagkaalis niya, napagtanto ni Hikari na maaaring ito na ang kanyang pagkakataong mahalin si Iroha, kaya tumakbo siya papunta sa pool at niyaya si Iroha na lumabas. Pagkatapos ay tumugon ito ng isang mainit na yakap at sinabing plano niyang i-enjoy ang susunod na 6 na buwan kasama ito dahil lilipat siya sa ibang paaralan sa pagtatapos ng termino. Kalaunan, napaisip si Hikari kung nagsasayang lang ba siya ng oras sa pakikipag-date dito, ngunit nang yayain ni Iroha na umuwi, nagpa siyang hayaan na lang. Kinabukasan, habang naglalakad sila sa pasilyo, gulat na gulat ang lahat, halos hindi makapaniwala na ang isang sikat na gwapong lalaki ay makikipag-date sa antisocial nerd na pinagtatawanan ng lahat. Nang tanungin ng isa sa mga lalaki kung bakit niya makikipag-date sa isang taunan, hinarap siya ni Iroha. Ngunit mabilis siyang hinayla ni Hikari papunta sa mga locker at sinabihan siyang huwag siyang awayin dahil wala itong mababago. Habang pauwi, tinanong niya ito kung may plano ba ito para sa katapusan ng linggo, kaya ikinwento niya rito ang tungkol sa isang bagong laro na ilalabas at sinabing balak niya itong bilhin at gugulin ang katapusan ng linggo sa paglalaro. Nang Sabadong iyon, gumugol siya ng maraming oras sa pila at kalaunan ay nakuha niya ang laro, para lamang makita si Iroha sa kabilang kalye na naglalakad kasama ang isang Chad na may asul na mga mata. Nang dumilim, nakarinig siya ng katok sa bintana niya at nakita niya si Iroha na tinatawag siya, kaya sinundan niya ito sa isang kalapit na parke at ipinaalala rito na magkikita pa rin sila sa paaralan. Sinabi niya rito na walang saysay ang mag-date kung sa paaralan lang sila magkikita, at matapos aminin nitong hindi niya lubos na naiintindihan ang konsepto ng pakikipag-date, nagpa siya ang babae na ipakita ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala siya nito sa isang kwarto sa hotel at umupo sa kama para bigyan siya ng night virgins tulad ng lagi mong pinapangarap. Matapos niyang sabihin ito ang unang beses niya, sinubukan siyang pigilan ni Hikari, ngunit nauwi lang ito sa pag-ipit niya sa kama, kahit na nararamdaman niyang umaagos ang dugo niya sa Eiffel Tower. Nanatiling kalmado ang lalaki at tinanong kung bakit ganoon kadali ang pagsuko nito kung ito naman talaga ang unang beses niya. Pagkatapos ay sinabi ng babae na para bang gusto niyang maunawaan kung gaano siya kaseryoso. Kaya naman pinagmasdan ni Hikari ang mainit nitong katawan at nagsimulang mawala ng malay. Gayunpaman, kalaunan ay nagawa niyang makawala sa sarili at sinabing ayaw niyang mawala ang kanyang V-card na parang wala lang bago umalis. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang mga gamot mula sa ospital kinabukasan, dumaan siya sa bangko kung saan umiiyak ang babae noong isang araw at ipinaalala sa sarili na hindi niya nga pala ganoon kakilala si Iroha. Pagkatapos ay tumalikod siya para umalis at nakita ang asul na mga mata na si Chad mula kahapon na tila isang doktor. Pagkalabas niya ng pasyente, lumapit agad si Hikari at hiniling na makausap ito, kaya sumama si Isha sa kanya sa bangko. Nang banggitin niya ang pangalan ni Iroha at sinabing kasintahan niya ito, napagtanto ni Isha kung bakit niya gustong makipag-usap dito at sinabing hindi niya ito nililigawan. Pagkatapos ay tinanong ni Hikari kung hahayaan na lang ba niya itong manakit dahil sa pagkakaroon ng asul na mga mata, at sinabi ni Isha na hindi rin naman ganoon. Matapos niyang sabihin na hindi rin naman ito isang bagay na malayang pag-uusapan, nakumbinsi si Hikari na mayroon silang lihim na relasyon, kaya tumayo siya at sinabihan si Isha na alagaan ito. Naguguluhan, tinanong ni Isha kung bakit hindi niya sinasabihan na lumayo siya, kaya ipinaliwanag ni Hikari kung gaano siya kaina at sinabing malinaw na hindi siya kapantay ng isang maganda at matagumpay na doktor. Nang tawagin siya ni Isha na isang mahinang tao at sabihing hindi siya karapat-dapat sa isang babaeng tulad ni Iroha, bigla siyang tumakbo palayo para itago ang kanyang kahihiyan. Kinabukasan sa paaralan, nagkita sila ni Iroha sa rooftop, at matapos ipaalala nito sa kanya na iniwan siya nito sa hotel, humingi siya ng tawad bago sinabihan itong makipaghiwalay kay Isha. Nagulat ang babae rito, kaya ikinwento niya rito ang tungkol sa kanilang pagkikita noong isang araw. Nang sumunod na sandali, inamin niyang siya ang kasintahan ni Isha at sinabing nagsinungaling din siya tungkol sa pagiging birhen pa rin, ngunit matapos niyang hayaang maintindihan ang mga salitang iyon ng ilang sandali, sinabi niyang kasinungalingan lang iyon para makita kung ano ang magiging reaksyon nito.
Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na si Isha ay isang doktor ng pamilya na ginagamot ang isang napakalubhang sakit na dala niya. Sa bahay ng gabing iyon, nagalit si Iroha dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin para kay Iroha, kaya ginugol niya ang buong gabi sa panunood ng kanyang paboritong anime, umaasang makakatanggap ng inspirasyon. Kinabukasan, natagpuan niya si Iroha sa mga locker at nangakong paprotektahan ito gamit ang kanyang buhay, ano man ang mangyari, ngunit medyo nagulat ito at sinabing umaarte itong parang narcissist. Matapos siyang umatras, humingi siya ng paumanhin sa pagpapalaki ng kanyang kondisyon kahapon dahil hika lang naman ang mayroon siya. Pagkatapos ay niyakap niya ito upang pasalamatan sa pagsisikap na alagaan siya. Kalaunan, nakipagkita siya kay Isha upang humingi ng tawad sa kanyang inasal noong isang araw, at matapos mapagtanto na alam na niya ang katotohanan, tinanong ni Isha kung nagsimula na ba siyang maghanda para sa kaarawan ni Iroha dahil isang linggo na lang bago ito. Matapos sabihin na hindi niya alam ang tungkol sa kaarawan nito, tinanong ni Hikari si Isha tungkol sa mga gusto nito, ngunit sinabi ni Isha na wala siyang ideya at bumangon upang bumalik sa trabaho. Kinabukasan, habang naglalakad pauwi mula sa paaralan, sinimulan ni Hikari na tanungin si Iroha tungkol sa mga bagay na gusto nito, at matapos sabihin na mahilig ito sa tsokolate, bigla siyang nagtanong na pumunta sa bahay nito. Ilang minuto ang lumipas, nahihirapang maniwala sa kanilang naririnig ang ina ni Hikari na si Kei, at ang kapatid nitong si Kaoru Fries nang pumasok siya at ipakilala si Iroha bilang kasintahan nito. Matapos magmakaawa si Kei kay Iroha na alagaan siya, tumungo silang dalawa sa kwarto nito, kung saan gumugol ito ng ilang minuto sa pagtingin-tingin sa paligid bago humingi ng tulong para mapanood ang paborito nitong anime. Habang pinapanood ito ni Kei at pinupuri ang hilig nito sa anime, naalala niya ang lahat ng pagkakataong kinutya siya dahil sa panunood ng anime at nagsimulang makaramdam ng swerte na mayroon siyang babaeng hindi siya hinuhusgahan. Napansin din ito ni Iroha at Yumoko upang mapalapit sa kanya, ngunit nang susubukan niya itong halikan, pumasok si Kei at humingi ng tawad sa panghihimasok. Kinabukasan, sa paaralan, ikinwento niya kay Yuyudo ang tungkol sa kaarawan nito dahil hindi pa rin siya makahanap ng magandang regalo para sa kanya, kaya iminungkahi ni Yuyudo na gumawa ng clay figure. Pagkatapos ay gumugol sila ng 2 buong araw na walang tulog sa paggawa nito. Nang sa wakas ay dumating ang araw, binigyan ni Kei si Hikari ng 2 tiket sa amusement park kung sakaling matakot si Iroha dahil sa regalo, at pagkatapos magpasalamat, tumungo siya sa paaralan at ipinakita kay Iroha, na agad na nagmungkahi na lumiban sa paaralan para sumakay sa mga rides. Matapos siyang kumbansihin ni Kei, tumungo sila sa parke, at nagliwanag ang mga mata ni Hikari nang makita niya ang lahat ng atraksyon dahil matagal na siyang hindi nakakapunta sa parke. Pagkatapos ay isinama siya ni Iroha sa kanilang unang pagsakay, ngunit pagkatapos ng ilang minutong pag-ihi, humiga siya sa isang bangko at kinwestiyon ang mga pagpili sa buhay na humantong sa malungkot na sandaling ito. Matapos siyang bigyan ng juice box, humingi ng paumanhin si Iroha dahil hindi niya namalayan na hindi niya pala kayang tanggapin ang roller coaster mula sa huling destinasyon. Sa pagsisikap na matiyak na magsasaya pa rin sila, nagpasya siyang sumakay sa Ferris wheel at ginamit ang pagkakataong iyon para ibigay kay Iroha ang figurang luwad na ginawa niya ng ilang araw sa tulong ni Yuyudo. Nang tanungin niya kung bakit nagdagdag siya ng magic wand, ipinaliwanag niya kung gaano kamahiwaga ang buhay niya matapos siyang maging bahagi nito, at tumugon siya sa pamamagitan ng paghagis sa kanya para sa isang halik. Pagkalipas ng ilang araw, nanaginip si Hikari kung saan mas lalong naging matindi si Iroha at sinubukang sumakay sa kanyang mahiwagang tungkod. Matapos silang pigilan ng kanyang kasintahan, nahulog siya sa kama at napagtanto na pareho silang nakatulog habang nanunood ng pelikula. Doon niya nakita ang dump truck nito at nagpas siyang kumuha ng litrato sa halip na gisingin ito para sa mga backshot. Pero kalaunan, natakot siya at nagtaka kung bakit tila hindi niya makontrol ang sarili kapag nasa harap siya nito. Ilang minuto ang lumipas, nagising ang babae at nakitang tinakpan siya nito, kaya nagpasalamat siya rito bago umuwi. Kinabukasan, sa paaralan, naabutan ito ni Yuyudo na malalim ang iniisip at sinigurado niyang ayos lang ito bago ipinaalala na napagkasunduan nilang dalawa na mamili ng mga laro pagkatapos ng klase. Matapos maalala na nangako rin siyang uuwi kasama si Iroha, sinubukan ni Hikari na humingi ng tawad, ngunit sinabihan siya ni Yudo na huwag itong alalahanin. Noon lang, napagtanto ni Hikari na inuuna niya ang mga sundalo kaysa sa mga kapatid, kaya pinigilan niya si Yuyudo na umalis at pumayag na mamili ng mga laro kasama niya. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Iroha upang maglakad pauwi, kaya ibinalita niya ang masamang balita at nagulat siya sa kung gaano ito kakalma.
Matapos silang bumili ni Yuyudo ng pagkain sa isang restaurant, at nang pasalamatan siya ni Yuyudo sa muling pagsasama, humingi siya ng paumanhin sa pagiging malayo sa isa't isa at sinabing kailangan na niyang itigil ang pagiging masyadong nahuhumaling sa kanyang bagong buhay pag-ibig dahil ang isang otako na tulad niya ay hindi kailanman ginawang swertehin sa mga babae. Habang naglalaro ng sports kinabukasan, sinubukan ni Iroha na bumati sa kanya, ngunit hindi niya ito pinansin at naglakad palayo. Nang sandaling iyon, isa pang kaklase na nagngangalang Arisa ang natisod sa isang balat ng saging, kaya sinubukan niyang tulungan itong tumayo, ngunit kinilabutan siya nang makita niya ang mukha nito. Agad na tumakbo si Yuyudo at humingi ng tawad sa kanyang inasal, ngunit sinabi ni Hikari na hindi naman ito malaking problema dahil sanay na siyang kamuhian ng mga babaeng tulad niya. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Iroha sa kanyang klase at hiniling na dumaan sa isang tindahan pauwi, ngunit sinabihan niya itong pumunta ng mag-isa. Nang sinubukan niyang tingnan siya, hinampas niya ang kanyang kamay at agad na humingi ng tawad, ngunit sumama ang loob ng babae at tinanong kung may nagawa ba siyang ikinagalit niya. Matapos niyang sabihing wala lang, nalungkot ang babae at umalis, habang siya naman ay yumuko sa upuan at nagtataka kung bakit tila wala siyang magawa ng tama. Ilang sandali pa, napansin ito ni Arisa at tinanong kung gusto na ba nitong mawala ang sarili, kaya sinamantalan niya ang pagkakataon para tanungin kung umibig na ba ito. Natural lang na nagulat siya sa biglaang tanong, ngunit nagpa siya siyang magkwento ng kaunti tungkol sa kanyang buhay pag-ibig. Kinabukasan, sinubukan ni Hikari na umuwi kasama si Iroha ngunit brutal siyang pinigilan, kaya bumalik siya sa klase at nagtampo hanggang sa makita siyang muli ni Arisa at tinanong kung tapos na ba ang relasyon nila. Matapos niyang sabihin na baka oo, tinanong siya nito kung bakit hindi pa niya sinubukang baguhin ang kanyang walang kwentang gupit at agad siyang hinanda para sa isang bagong gupit. Nang sinubukan niyang pigilan siya, tiniyak nito sa kanya na hindi ito ang unang beses na ginupitin niya ito gamit ang isang magaspang na gunting. Gayunpaman, nang simulan na niya ang makeover, pumasok si Iroha at pinigilan siya bago sinabihan na walang sino man ang pinapayagang hawakan ang kanyang lalaki. Matapos din niyang sabihin kay Hiraki na huwag hayaang hawakan siya ng kahit sinong babae, sinabihan siya ni Arisa na mag-relax dahil wala talagang may gusto sa kanyang lalaki, ngunit iginiit ni Iroha na maaaring magustuhan niya ito pagkatapos niyang makilala ito. Pagkatapos umalis ni Arisa, humingi ng tawad si Iroha sa pagiging masungit niya kanina at sinabing hindi niya mapigil ang isipin na kinamumuhian na siya nito ngayon, ngunit inamin ni Hikari na siya ang taong walang katiyakan na hindi pa rin natututong tanggapin na mahal niya ito. Nang gabing iyon, sumama siya sa kanyang ina sa sala para manood ng palabas, at matapos magtanong ang ina tungkol sa kanyang relasyon at sabihing matagal na siyang nagdarasal para maging normal na lalaki siya, napaisip siya kung ang pagiging isang karaniwang lalaki tulad ng iba ay talagang gusto niya. Pagkatapos ay napansin niya kung gaano kasabik ang kanyang ina na manood ng palabas tungkol sa mga magaganda at nagdarasal na sana ay masunog ang set ng pelikula habang nasa loob pa rin ang mga aktor. Gayunpaman, habang pauwi mula sa paaralan, kinabukasan ng hapon, sinabi ni Iroha sa kanya na tagahanga rin siya ng palabas dahil matagal na niyang gusto ang mga lalaking nagluluto. Pagkatapos ay ginugol ni Hikari ang natitirang bahagi ng araw sa pag-iisip tungkol sa kanyang panloob na si Gordon Ramsay, habang iniisip ni Kay kung kilala na ba nito ang sarili niyang anak. Kinabukasan, habang nanananghalian, nagulat sina Iroha at Yuto sa sarap ng merienda nito, at nang dumating si Arisa, niyaya siya ni Iroha na sumama sa kanila at humingi ng tawad sa ginawa nito noong isang araw. Matapos tanggapin ang paghingi ng tawad, sumama si Arisa sa kanila at tinanong si Iroha kung bakit wala siyang ibang mga kaibigan, kaya ipinaalala ni Iroha sa kanya na naging popular siya dahil sa pagnanakaw ng mga kasintahan at pagpalakpak ng kahit ano gamit ang ikatlong paa. Nakakagulat na sinabi ni Arisa na alam na niya na isa lamang itong walang basang chismis dahil ang isang profesional na karelasyon ay hindi naman magseselos ng ganito sa isang tulad ni Hikari. Pagkatapos ay sinabi ni Iroha na walang saysay na subukang makipagkaibigan ngayon dahil mawawala na siya sa susunod na 6 na buwan. Dahil wala nang ibang mapag-usapan, tinanong ni Hikari si Arisa tungkol sa kanyang buhay pag-ibig, kaya gumugol siya ng ilang minuto sa pag-uusap tungkol sa kung gaano kakulang kanyang bagong lalaki bago umalis para makipag-usap dito sa pasilyo. Kinabukasan, pumunta si Sean sa klase para humingi ng pera, at nang mapansin ni Hikari na mali ito, sinabihan siya ni Iroha na huwag na lang itong gawin dahil wala naman silang pakialam doon. Pagkatapos ay ginugol niya ang mga sumunod na araw sa pagpeperpekto ng kanyang pagluluto hanggang sa puntong napagtanto ni na Iroha at Yuyuto na talagang may talento ito.
Gayunpaman, habang pinag-uusapan nila ito sa pasilyo, nakipagkita si Sean sa isang kaibigan niya para pag-usapan kung paano nanatiling kalmado si Arisa sa kanya matapos makita ang damit ng ibang babae sa kanyang bahay. Muli, nagpasya silang lahat na huwag ng pakialaman ang kanilang mga gawain basta't masaya si Arisa sa kanya, ngunit dumating si Arisa at inamin na ipinagkakait niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapaubaya pa rin sa kanya sa kabila ng lahat. Matapos niyang sabihing masaya siya rito, tinawag siyang tanga ni Sean dahil binibigyan pa rin siya ng pera tuwing hihingi ito, ngunit ito ang naging dahilan upang mawala ang loob ni Iroha, kaya lumapit siya rito at binasag ang mukha nito gamit ang kanyang bag. Maya-maya, sinabi niya sa kanila na nagpasya si Sean na makipaghiwalay sa kanya at biglang umiyak ng umiyak, kaya't sina Hikari at Yuyuto ay nagmadaling aliwin siya. Mabuti na lang at gumana ang mga pagkaing niluto ni Hikari para sa tanghalian, at habang kumakain, tiniyak sa kanya ni Iroha na may darating na mas mahusay pa sa kanya dahil mahusay talaga siyang husgahan ang kanyang pagkatao. Nang marinig ito, yamakap si Arisa sa kanyang mga bisig at patuloy na umiyak habang napagtanto ni Hikari na hindi naman pala masama ang maging isang ordinaryong tao. Pagkalipas ng ilang araw, nagreklamo si Iroha tungkol sa kung gaano siya nahihirapan sa klase at hiniling dito na turuan siya, kaya mahinahon niyang tinanggap ito kahit na nawawalan na ng pag-iisip dahil sa tuwa. Pagkatapos, bumalik sila sa kwarto ni Iroha para simulan ang aralin, at matapos malaman kung ano ang problema nito, napagtanto ni Hikari na ang kagwapuhan ay maaaring ang tanging talento ni Iroha. Habang sinusubukang mag-isip ng solusyon, sinimulan niyang bigyang pansin ang mga katangian nito at tuluyang nakalimutan kung ano ang dapat nitong gawin hanggang sa mapagising siya nito at humingi ng tulong. Sa puntong ito, napagtanto ni Hikari na hindi niya mapigilan ang sarili, kaya hiniling niyang umupo sa tabi nito at naisip ang kunin ang mga melon nito bago tumakbo pabalik at humingi ng tawad sa paggawa ng kakaibang kahilingan. Saka lang namula si Iroha at napansin niya ito, pero nang tanungin niya ito, sinabi nitong wala lang iyon, kaya niyakap niya ito at nagpas siyang manatili para sa kanyang kapakanan dahil kailangan talaga nito ng leksyon. Nang makita ito, dahan-dahang palihim na pumasok sina Kei at Keiharo para maabutin silang naghahalikan, ngunit nakita sila ni Hikari at tinanong kung bakit hindi sila pwedeng umakto na parang isang normal na pamilya. Habang papunta sa klase kinabukasan, hindi napansin ni Hikari ang isa pang estudyante na nagngangalang Misuya na pinag-uusapan siya ng masama at nagtataka kung bakit pipiliin ni Iroha na makipag-date sa isang geek na tulad niya. Ilang sandali pa ang lumipas sa locker, nakakita si Hikari ng isang love letter at sinubukang intindihin ito nang dumating si Arisa at tinanong kung kailan siya nagsimulang maging mabait sa mga babae. Agad niyang sinabi rito na malinaw na isa itong patibong dahil kung sino man ang sumulat nito ay gusto lang siyang ipahiya sa harap ng mga kaibigan nito, ngunit sinabihan siya nito na itigil na ang pagiging self-hater at sinabing ang desisyon ni Iroha na makipag-date sa kanya ay malamang na nagbigay ng lakas ng loob sa ibang mga babae na sumubok. Matapos isaalang-alang ang katotohanan na maaaring naghihintay na makita siya ng taong sumulat nito, nagpasya siyang makipagkita sa kanila, ngunit nakita niya si Misuya na nagtanong kung bakit siya ang pinili ni Iroha nang bigla niyang sinabihan si Hikari na isuko na siya. Sinubukan ni Hikari na sumagot, kaya isinandal siya ni Misuya sa pader para mangibabaw at sinabing nakukuha niya ang lahat ng gusto niya. Dahil dito, nagalit si Hikari, kaya inamin niya na kinasusuklaman niya ang mga lalaking tulad ni Misuya na laging iniisip na ang hitsurang taglay nila ay nagbibigay sa kanila ng karapatang gawin ang anumang gusto nila. Nang sumunod na sandali, pinatay ni Misuya ang kanyang mga ilaw at nang tuluyang magising, nagsuot si Hikari ng maskara para itago ang mga pasa at sinabi kay Yuyuto na aalis siya ng maaga. Ilang minuto ang lumipas, napadpad siya sa parke habang iniisip ang kanyang buhay nang marinig niya ang isang batang babae na umiiyak. Matapos malaman na nawala ng babae ang kanyang nakatatandang kapatid, sinubukan niyang tulungan itong mahanap siya, ngunit dumating si Misuya at sinubukang atakihin siya dahil sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay sinabihan niya si Anzo na huwag nang makipag-usap sa isang pangit na taong tulad niya, ngunit nawala ang loob ni Hikari at tinawag siyang walang kakayahang kapatid dahil sa pagkawala nito sa paningin. Pagkatapos ay tinanong niya si Misuya kung ano ang plano niyang gawin kay Iroha, at matapos mahinahong sabihin ni Misuya na ipapakita niya rito ang kanyang kakulangan sa pamamagitan ng pakikipag-date sa isang mahinang sim, tinanggap ni Hikari ang pagkatalo. Gayunpaman, bigla niyang sinubukang magkalat ng mga kasinungalingan tungkol kay Misuya online para patunayan na kaya niya talagang gumawa ng isang bagay, at ito ang naging dahilan para mawala ang gana ni Misuya. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang isang pulis na dumaan at sinabihan si Anzo na sumigaw bago nagmakaawa sa pulis para humingi ng tulong at umakto na parang nakikipaglaro siya kay Anzo.
Matapos harapin ng pulis si Hikari at itabi para sa pagtatanong, kinuha ni Misuya ang kanyang telepono upang sirain ang natitirang sirang reputasyon ni Hikari. Kinabukasan sa paaralan, nagulat ang lahat sa klase nang makita siya at nagtanong kung bakit pinapayagan pa ang ganoong kalaking tao na bumalik sa campus. Nagulat si Hikari, at napaisip kung bigla na lang ba silang nagdesisyon na kamuhian pa siya, ngunit nang makita niya ang larawan niya kasama ang mga pulis, napagtanto niya ang nangyari at mahinahong naglakad papunta sa kanyang upuan. Ilang sandali pa, dumating si Iroha kaya't inilabas niya ito at sinabihan na huwag nang makipagkita sa kanya para sa sarili niyang kapakanan. Nang sabihin niyang wala siyang pakialam kung may gusto ito sa mga babaeng tulad ni Anzo, nagpasalamat siya sa pagiging suporta nito at ipinaliwanag na kasinungalingan lang iyon bago iginiit na dumistansya siya mula ngayon. Kalaunan, natagpuan siya muli ni Yuyuto sa klase at nangakong susuportahan siya kahit ano pa ang sabihin ng iba. Sa kabilang banda, sinabi ni Arisa na pinagsisisihan niya ang pakikipag-usap sa kanya at galit na galit. Kasabay nito, natagpuan ni Misuya si Iroha sa mga locker, ngunit agad niyang sinabi rito na sapat na si Hikari para sa kanya at tumalikod para umalis. Matapos niyang hawakan ang kamay niya at tanungin kung bakit niya siya tinatanggihan dahil sa pagiging kawawa, sinabi nitong wala siyang pakialam sa mga dahilan niya at hiniling dito na tumigil na sa pagsubok dahil hindi niya kailanman bibigyan ng oras ang isang sinungaling. Habang paalis siya, labis na nabigla ang labis na kumpiyansang manlalaro dahil hindi niya inaasahan na tatanggi sa kanya ang isang babae. Samantala, nakasalubong ni Anzo si Kyoru pauwi galing paaralan at sinubukang makipag-date. Ngunit tumanggi siya at sinabing tapos na ang kanyang buhay dahil opisyal ng kriminal ang kanyang nakatatandang kapatid. Nag-aalala, tinanong ni Anzo kung bakit siya labis na nababagabag, kaya atubiling sinabi ni Kyoru sa kanya ang nangyari kay Hikari. Nang mga sandaling iyon, kararating lang ni Hikari sa bahay, kaya ipinahayag ni Kay ang kanyang pagkadismaya at ayaw maniwala sa kahit anong sinabi nito. Kaya't umakyat siya sa kanyang silid upang magpalipes ng gabi na nakakulong. Kalaunan, napagpasyahan niyang tawagan ang nag-iisang taong nagpapaganda ng kanyang araw, at kahit na nagulat, tinanong ni Iroha kung may maitutulong siya. Pagkatapos ay sinabihan niya itong maghanap ng ibang makakadate dahil tama ang lahat na kakaiba siya, kahit nakasinungalingan ang kasalukuyang pangyayari. Habang sinusubukan pa niyang ipaliwanag kung gaano magiging maganda ang buhay niya kasama ang iba, pinigilan siya nito at sinabing walang saysay na subukang makasama ang iba dahil sigurado siyang walang sino man ang magiging kasing alaga at kasing tapat niya. Sinabihan din niya ito na itigil na ang pagtingin sa kanyang kakulaitan bilang isang masamang bagay dahil iyon ang nagpapa-espesyal sa kanya. Nang marinig ito ni Hikari, napaluha siya sa unang pagkakataon simula nang matagal na niyang tanggap na hindi siya mamahalin. Kinabukasan, sa klase, tinanong ng lahat kung bakit pa rin siya pumapasok at ipinagpatuloy ang kanilang mga kalokohan. Pero bigla niyang naalala ang sinabi ni Iroha at nagsimulang tumawa, dahilan para mas lalong mag-alala ang lahat tungkol sa kalagayan ng kanyang pag-iisip. Nang muling magpakita si Iroha para makita siya, iginiit pa rin niya na dumistansya ito hanggang sa maging maayos ang lahat, kaya nagpasya siyang umuwi ng mag-isa. Gayunpaman, habang palabas siya, nadaganan siya ni Anzo at nadapa, kaya huminto siya para tulungan itong makatayo. Nang sandaling iyon, tumakbo si Misuya at hinawakan ang mga kamay ni Iroha upang magpasalamat, ngunit sinabihan niya itong bitawan ito dahil ginawa lang niya ang gusto ng sinumang responsableng tao. Nang tumalikod na siya para umalis, sinabi ni Anzo kay Misuya na ayaw nang makipagkita ni Kaoru sa kanya simula nang pasigawin siya nito sa parke para ipag-abala si Hikari sa mga pulis. Habang umiiyak ito at nagmamakaawa na may gawin siya, nanginginig ito sa takot dahil ang anumang pag-asa na mapapalakpak si Iroha ay nauwi sa usok. Sa pagkakataong ito, idiniin niya ito sa pader para humingi ng kasagutan, at iminungkahi rin ni Anzo na aminin ang tunay na nangyari para maayos niya ang relasyon nila ni Kaoru, ngunit tumanggi si Misuya at tumakbo palayo. Sinabi ni Anzo kay Iroha na gusto niyang gamaan ang loob ni Kaoru, kaya nangako si Iroha na gagawa ng paraan tungkol dito. Habang naglalakad papunta sa klase kinabukasan, narinig ni Hikari ang lahat na tinatawag siyang mga pang-iinsalto at patuloy na natatarantang tanong tungkol sa kung paano niya sinubukang iuwi si Anzo, ngunit nakasalubong niya si Misuya, na agad na nagsabing hindi siya hihingi ng tawad at sinabing biro lang ang lahat. Habang sinusubukan ni Misuya na iwasang Okoan muli ang sisihan, dumating ang dalawa sa kanyang mga kaibigan at nagtanong kung bakit niya kinakausap ang pinaka-nakakatakot na lalaki sa campus, kaya agad na nagbago ang isip ni Misuya at nagkunwaring si Hikari ang gustong magsimula ng usapan. Maya-maya, sinubukan ni Yuyudo na umuwi kasama si Hikari, at nang tumanggi ito gaya ng dati, nagpumilit si Yuyudo at sumama rin si Iroha sa kanila.
Pagkatapos, napunta silang dalawa sa kanyang kwarto, kung saan ikinwento sa kanya ni Iroha ang tungkol sa pag-uusap nila ni Misuya at tinanong kung bakit hindi na lang niya sinabi sa kanya ang nangyari. Matapos sabihing hindi niya maintindihan ang punto, inamin ni Hikari na masaya siya na hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili sa kanya, at inalo siya nito ng isang yakap bago sinabi ang tatlong mahiwagang salita para paliparin ang tibok ng puso niya. Habang sinusubukan niya itong halikan, dumating si Kaoru at tinanong si Hikari kung paano siya nakakaramdam ng ganoong kalaking katahimikan kung ang kanilang mga buhay ay nasa Syra araw-araw. Sinubukan ni Hikari na magpaliwanag, ngunit nawala sa sarili si Kaoru at sinabing hindi siya magiging katulad niya bago siya biglang lumabas. Kinabukasan, nakita ni Hikari na ginawa nilang lungga ng Polaka ang kanyang locker at nagpasya siyang huwag itong pansinin, kasama ang hindi mabilang na basura na itinapon sa kanyang ulo. Nang may biglang bumato ng nilagang itlog sa kanyang mukha, huminto siya upang tanungin kung nasa panganib ba ang kanyang buhay, ngunit dumating si Misuya at tinanong kung bakit hindi siya lumalaban. Matapos siyang sabihan ni Hikari na tumigil sa pag-arte ng may kasalanan kung hindi niya kayang aminin ang kanyang mga kasinungalingan, muling lumitaw ang mga parehong lalaki mula kahapon at sinimulang kulitin si Misuya dahil sa pakikipag-usap kay Hikari. Sa pagkakataong ito, natalo si Misuya at sinubukang lumaban, ngunit pinigilan siya ni Hikari at sinabihan ang mga lalaki na ayaw niyang makipag-usap sa isang walang kulay na normal na tao bago umalis. Nagulat si Misuya, kaya sinundan niya si Hikari palabas para makipag-usap, ngunit nainis ang aming anak at nagtanong kung bakit hindi siya tumigil sa pagsunod sa kanya. Nagsimulang magreklamo si Masuya tungkol sa kung paano niya kailangang ipagtanggol muli ang kanyang sarili, ngunit iginiit ni Hikari na wala itong saysay dahil wala naman talaga siyang pakialam sa iniisip ng mga tao tungkol sa kanya. Pagkatapos niyang tumayo para umalis, sinabihan niya si Masuya na huwag nang ibunyag ang katotohanan sa lahat dahil malinaw na ang buong buhay niya ay umiikot sa pagpapanatili ng kanyang magandang anyo bilang isang lalaki. Gayunpaman, matapos maalala na ang mga tsismis ay nakakaapekto rin sa kanyang buhay sa bahay, iniuwi niya si Masuya upang ipaliwanag ang tunay na nangyari kina Kei at Kaoru. Bagamat agad na nakahinga ng maluwag si Kei nang marinig na ang kanyang anak ay hindi ang bersyon ng Japan ni R. Kelly, sinisisi pa rin ni Kaoru si Hikari sa pagiging walang pakialam sa reputasyon nito sa paaralan. Pagkatapos, umalis silang lahat at nang biglang dumating si Erisa, hiniling ni Hikari kay Masuya na sabihin din sa kanya ang totoo dahil isa lang ito sa mga kaibigan niya. Gayunpaman, habang papalapit siya para sabihin sa kanya, nabasa siya sa ibabang bahagi ng katawan at hiningi ang numero niya para makapag-usap sila mamaya. Kinabukasan, nahihirapan si Hikari na pumasok sa paaralan dahil magdamag niyang pinanood ang bagong serye ni Azumachi. Sa sumunod na sandali, nakasalubong niya ang isang babae na nagngangalang Sumi, at pagkatapos nilang maghanap ng salamin, tinulungan siya nito na iimpake ang kanyang mga libro at humingi ng tawad sa pagiging malamaya. Gaya ng inaasahan, sinabihan siya nitong huwag mag-alala at agad na lumabas, ngunit nakita niya ang pinakabagong edisyon ng comics ni Azumachi at napagtanto na isa rin itong edukadong otako na katulad niya. Ilang minuto ang lumipas, nagsimula siyang magpanik sa parke dahil katatapos lang niyang ilabas ang laman ng kanyang bag at hindi pa rin niya mahanap ang comics. Mabuti na lang at natagpuan siya ni Sumi at ibinalik ito. Ngunit pagkatapos niyang magpasalamat, bigla itong sumigaw tungkol sa pagkahilig niya sa anime at tinanong ang paborito niyang serye. Nang sumama si Iroha sa kanya papuntang paaralan, natarante si Sumi at humingi ng tawad dahil inakala niyang isa rin siyang loner na katulad niya at tumakbo palayo bago pa man siya makapagsalita. Tinanong ni Iroha kung gusto niyang manood ng isang serye, pumayag naman ito. Nang gabing iyon, pumunta siya sa festival suot ang isang yukata na malamang ninakaw niya sa aparador ni Kei. Ngunit nagpa siya si Iroha na huwag pansinin ang kanyang nakakasukang hilig sa fashion para masiyahan sila sa gabing magkasama. Pagkatapos ng ilang minutong paglalaro lamang ng mga larong gusto niya, humingi ng paumanhin si Hikari sa pagkadala at tinanong kung nag-e-enjoy ba siya. Ngunit sinabi ni Iroha na mas gusto niya talagang panoorin itong magsaya. Maya-maya pa, nakita nila sina Anzo at Masuya na nagsasaya. Kaya napagdesisyonan ni Hikari na ito na ang perpektong pagkakataon para tanungin si Iroha kung bakit hindi siya nito niyaya noong una niya itong niyaya. Nagalit si Iroha dito at nagtanong kung bakit niya palaging itinuturing ang kanyang sarili na mas mababa kaysa sa mga katulad ni Masuya. Pero nalito siya sa galit nito at sinabing gusto lang niyang magtanong. Matapos sabihin na makikipag-date sana siya sa mga magaganda kung gusto niya, umalis si Iroha at tuluyan siyang iniwasan kinabukasan sa paaralan. Habang sinusubukang tawagan siya, nakasalubong niya si Sumi na humingi ng tawad sa pag-iingay nito kahapon.
Pero sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol dito at inilista ang ilan sa mga paborito niyang serye para sagutin ang mga tanong bago na ngakong pag-uusapan pa ito kapag may oras pa siya. Kalaunan, sumuko na siya sa paghahanap kay Iroha. Pero dumating si Erisa at sinabihan siyang bumalik na sa klase para makahanap sila ng paraan para maipare siya kay Masuya. Ilang sandali pa, nakita ni Hikari na ginawa na nilang lapida ang mesa niya bilang isa pang paraan ng pangungutya sa kanya. Kaya sinubukan niyang itapon ang mga bulaklak para lamang marinig ang dalawang batang lalaki na nag-uusap tungkol sa kung paano ang katawan ni Sumi ang tanging magandang bagay sa kanya. Pagkatapos makalagpas sa kanila, nakasalubong niya si Sumi at agad na ipinagpatuloy ang kanilang naunang pag-uusap tungkol sa anime hanggang sa umiyak ito ng umiyak. Nagpanik siya at sinubukang pigilan siya, ngunit ipinaliwanag ng babae na noon pa man ay mahirap makipag-usap sa iba, kaya naman nawala ang kanyang katahimikan matapos malaman na may mga interes din siya rito. Ikinwento rin niya rito kung paano siya tinatrato ng lahat sa klase na parang weirdo, at dahil nakaka-relate siya, binigyan siya nito ng mga bulaklak bilang pampalubag loob at sinabihan siyang kahit papaano ay gumaan ang loob niya dahil nakikita nila siyang kaakit-akit. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad sa pasilyo at humarap kay Erisa bago siya natamba at nabasag ang kanyang mga mani dahil inakala nitong nanliligaw ito kay Sumi. Pagkatapos ng bagbog, sa wakas ay natagpuan niya si Iroha at humingi ng tawad sa pagkakaroon ng inferiority complex. Ngunit sinabi niya sa kanya na hindi naman talaga tungkol doon at nagalit na hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya nagagalit. Nang tumalikod na siya para umalis, pinigilan siya nito at nagmakaawa na sabihin na lang sa kanya kung ano ang mali niyang ginawa dahil halatang hindi niya mabasa ang isip nito, ngunit iginiit ng babae na gumagawa lang ito ng dahilan para maiwasan ang pananagutan. Pagkatapos ay inakusahan niya itong manhid at agad na pinagsisihan ito, ngunit umalis ang babae bago pa man siya makahingi ng tawad. Kinabukasan, patuloy siyang nag-iisip ng solusyon habang papunta sa paaralan at nakita niya si Sumi na may mga halaman, kaya huminto siya para bumati. Pagkatapos ay nagpasalamat ang babae sa kanyang mabubuting salita kahapon at sinabing mas maganda ang pakiramdam niya sa kanyang sarili bago binigyan siya ng isang supot ng patatas para ipakita ang kanyang pasasalamat. Ilang minuto ang lumipas, sa wakas ay nakarating na rin siya sa klase at hiniling na sana ay maging kasing expressive niya ang kanyang nararamdaman gaya ni Sumi bago niya naalala na mayroon pa pala siyang ibang kaibigan na maaaring makapagligtas sa kanyang buhay pag-ibig. Pagkatapos ng klase, sinubukan niyang humingi ng payo, ngunit sinabi ni Yuyuto na may mahalaga siyang gagawin at sinabihan siyang kumain na lang kasama nito at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Matapos ni Hikari ang kanyang tanghalian ng mag-isa ay nagpasya siyang tingnan kung ano ang ginagawa ni Yuyuto dahil matagal na silang hindi nagkikita. Matapos siyang matagpuan na nakikipag-usap sa isang pasanggala tungkol sa mga laro, agad siyang lumapit at humingi ng tawad dahil hindi niya ito binibigyan ng sapat na atensyon dahil ang matinding depresyon at kalungkutan lamang ang mag-aakala sa kanya na may pakialam ang isang nagugutom na pusa sa kanyang mga skin sa Call of Duty. Nang sabihin ni Yuyuto na hindi naman ganoon, iginiit ni Hikari na isa itong reaksyon sa pagiging mag-isa, ngunit nawala ang sama ng loob ni Yuyuto at sinabihan siyang tumigil na sa pag-iisip na wala na siyang buhay na lampas sa kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos niyang umalis, umuwi si Hikari at ginugol ang natitirang gabi sa pagdanas ng kanyang unang krisis sa eksistensyalidad ng mapagtantol niya na ang 2 taong nakakausap niya lang ay ayaw nang makasama siya. Sa pagtatangkang gamutin ang kanyang kalungkutan, nagpasya siyang gumawa ng isang bagay gamit ang mga patatas na ibinigay sa kanya ni Sumi. Habang ginagawa ito, naalala niya ang unang araw na kinausap siya ni Yuyuto at kung paano niya ito tuluyang binaliwala upang mapanatili ang kanyang mapayapang buhay na hindi sosyal. Matapos tanungin ng isang kaklase si Yuyuto para sa kanyang takdang aralin, biglang hinayla ng isa pang talunan ang earphones ni Hikari at itinapon sa bintana. Nang tanungin ni Yuyuto kung bakit sila masama sa kanya, ipinaliwanag ng unang lalaki kung gaano ka-weird si Hikari at sinabihan itong lumayo. Sa kabila nito, tinulungan siya ni Yuyuto na mahanap ang mga earphone kalaunan, ngunit matapos itong ibalik, sinabihan siya ni Hikari na huwag na siyang kausapin dahil wala siyang balak makipagkaibigan dito. Dahil dito, nagalit si Yuyuto, ngunit iginiit ni Hikari na maiwan na lang siya at bumalik sa klase. Nang araw na iyon, humingi ng boluntaryo ang guro para gumawa ng mga welcome banner para sa mga bagong estudyante, at nang walang nag-alok na gumawa nito, isa sa mga estudyante ang nagboluntaryo kay Yuyuto. Sinabi ng guro na kailangan pa niya ng iba, kaya iminungkahi ng isa pang guro si Hikari dahil tiyak na hindi niya ipagtatanggol ang sarili niya. Pagkatapos ng klase, naghintay si Yuyuto at nawalan na ng pag-asa nang dumating si Hikari at sinabing hinahanap niya ang kanyang sapatos.
Habang pareho silang nagsisimulang gumawa ng mga poster, inamin ni Hikari na pumunta lang siya dahil tinulungan siya ni Yuyuto gamit ang kanyang earphones. Maya-maya, dumaan ang dalawang lalaki mula kanina at nagbiro tungkol sa kung paano naging kapaki-pakinabang si Yuyuto dahil hinayaan niya silang kopyahin ang kanyang mga takdang aralin. Nang marinig ito ni Yuyuto, sinabi niyang ayos lang sa kanya, kaya nagpa siya si Hikari na pakialaman na lang ang kanyang negosyo, ngunit habang naglalakad pa uwi, tinanong niya kung gaano kahalaga ang pakikipagkaibigan sa mga lalaking iyon para kay Yuyuto. Matapos sabihin ni Yuyuto na gusto lang niyang maging mabait sa lahat, sinabihan siya ni Hikari na subukang maging mabait sa mga taong karapat-dapat lang dahil ang pagkamuhi ng iba ay hindi naman kasing sama ng inaakala niya. Kinabukasan, muling dumating ang mga lalaking iyon sa klase, ngunit habang sinusubukan ng una na kumuha ng isa pang takdang aralin, nakita ni Yuyuto ang pangalawang bully na pinupunit ang bagong comics ni Hikari, kaya itinulak niya ito sa galit at sinuntok ng malakas na nagdulot ng pagdurugo ng ilong niya buong araw. Pagsapit ng hapon, nakabawi na siya ng lakas para makapagsalita muli, at pagkatapos itong biruin kay Hikari, nangako siyang lagi siyang makakasama nito. Matapos ang pagbabalik tanaw sa mga alaala, nagpa siya si Hikari na bumawi sa kanya kahit ano paman. Kinabukasan, sa paaralan, humingi ng tawad si Hikari sa pagiging walang pakialam at inamin din na siya ang nakaramdam ng kalungkutan nang wala ang kanyang unang tunay na kaibigan. Matapos tanggapin ni Yuyuto ang kanyang paghingi ng tawad, pinagsaluhan nilang dalawa ang ginawa niyang potato dumplings. Sinubukan ni Hikari na makita si Iroha, ngunit nang makita siya nito, natarante siya at nagpas siyang umuwi ng mag-isa dahil hindi pa rin niya alam kung bakit kinaiinisan siya nito. Gayunpaman, bago pa man makarating sa bahay niya, nagpa siya siyang subukan ng ibang bagay at mabilis na nagbihis bago hinanap ang bahay nito. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap sa kanyang mga ketilik, natakot siya, ngunit buti na lang at binuksan nito ang pinto at tinanong kung bakit siya nakatayo sa labas ng bahay nito. Pagkatapos ay lumapit siya para bigyan siya ng ilang dumplings at sinabing hindi pa rin niya kaya dahil hindi niya alam kung ano ang ginawa niya. Nang tumalikod na siya para umalis, pinigilan siya ng babae at inamin na masyadong matagal ang kanilang hindi pag-uusap bago siya pinapasok sa loob. Ilang sandali pa, pumasok siya sa kwarto niya at agad na hinaplos ang kama niya bago pumasok ang babae at tinanong kung ayos lang siya. Habang nakaupo siya sa banig, napagtanto ng lalaki na halos wala siyang saplot at nataranta, ngunit natawa siya rito at sinabing hindi na siya naiinis. Ipinaliwanag pa niya na hindi lang niya nagustuhan ang katotohanang nagdududa pa rin ito sa pagmamahal niya sa kanya dahil makikita ng sino mang may sentido komun na isa siyang kahangahangang lalaki. Sa sumunod na sandali, hinalikan niya ito at pagkatapos ng ilang minutong paghalik, niyakap niya ito, ngunit bigla itong natuwa at itinulak siya pababa para ilabas ang kanyang panloob na halimaw. Gayunpaman, matapos makita ang gulat na ekspresyon sa mukha nito, natarante siya at humingi ng tawad bago tumakbo palabas. Kinabukasan, nakita niya ito sa mga locker at sinabihan itong manatili muna bago tumakbo palayo habang nagtataka ito kung bakit lagi itong sumusobra sa maliliit na bagay. Pagkatapos huminto sa hardin, nakita niya si Sumi at nagpas siyang magbahagi rin ng dumplings dito dahil binigyan siya nito ng patatas. Habang nagsisimula silang mag-usap, narinig sila ni Hiroha, na kasalukuyang papunta sa klase, at pinanood hanggang sa makita siya ni Arisa at tinanong kung bakit ito nakatayo sa tabi ng bintana. Nang makalapit siya ng sapat para makita kung ano ang nangyayari, tumakbo si Hiroha sa kanyang mga bisig at tinanong kung bakit ito nangyayari. Sa bubong, ilang minuto ang lumipas, tuwang-tuwa si Arisa na tinanong ang lahat ng detalye at nangakong magbibigay ng pinakamahusay na payo dahil ngayon lang siya nakita ni Hiroha bilang isang maaasahang tao. Matapos makinig, iminungkahi niya kay Hikari na huwag nang makipag-usap muli sa ibang babae, ngunit tumanggi si Hiroha at sinabing hindi niya basta-basta maaaring utusan siya, lalo na't hindi pa niya iyon nagagawa noon. Nang marinig ito, nadismaya si Arisa at sinabing hindi niya inaasahan na maririnig iyon mula sa pinakamagagaling na babae sa paaralan. Pagkatapos ay sinubukan niyang kumbansihin si Hiroha na iyon ang pinakamahusay na pagpipilian, ngunit nang subukang umalis ni Hiroha, umatras siya at sinabing madaling maiintindihan ng isang tulad ni Hikari ang kanyang mga alalahanin kung mahinahon niyang ipapaliwanag ang mga ito sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, nag-alala si Hikari dahil tinawag siya nito para makipag-usap at hindi na siya nagsalita pa mula noon. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, tinanong niya ang tungkol sa relasyon nito kay Sumi at kung bakit tila nagkakasiyahan ito kasama niya pagkatapos ng nangyari sa pagitan nila kagabi. Nagulat si Hikari sa biglaang tanong at sinubukang mag-isip ng sagot, ngunit nagsimulang makaramdam ng hiya si Hiroha at sinubukang umalis,
kaya pinigilan niya ito at sinabing gusto lang niyang makipag-usap kay Sumi paminsan-minsan dahil pareho sila ng interes. Sa kabila nito, lumayo pa rin si Hiroha sa kanya at tumakbo palayo, ngunit pagkatapos bumalik sa parehong bintana mula kanina para panoorin si Sumi, nakita niya ang dalawang bully na nagbubuhos ng tubig sa kanya at umakto na parang aksidente lang ang nangyari. Dahil pareho silang nag-aalala sa kanya, sinabihan sila ni Sumi na huwag mag-alala dahil hindi pa siya nagpapalit ng damit pang eskwela, kaya bumalik sila sa klase habang sinusubukan niyang pigain ang tubig. Sa sumunod na sandali, dumating si Hiroha para bigyan siya ng napkin at humingi ng tawad sa nangyari, ngunit sinabihan siya ni Sumi na huwag mag-alala dahil palagi itong nangyayari. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Hiroha para sa napkin at sinabing hindi niya inaasahan na magiging ganito rin kabait ang magandang kasintahan ni Hikari. Dahil dito, napagtanto ni Hiroha na mali pala ang kutob niya tungkol sa kanya, kaya humingi siya ng paumanhin sa biglaang pagdating at sinabihan itong magpalit agad bago bumalik sa loob. Samantala, si Hikari, nakababalik lang sa klase, ay sinisisi ang sarili dahil sa kung gaano marahil kasama ang nararamdaman ni Hiroha dahil ganoon din ang naramdaman niya noong nakita niya itong kasama si Isha. Bigla na lang, nakatakas si Kazumachi sa kanyang two-dimensional na mundo at sinabihan siyang siguraduhing maramdaman ni Hiroha na mahal siya, kaya tumungo si Hiroha sa pinto at nakita niya itong naghihintay na makita siya. Maya-maya, ipinaliwanag niya ang lahat sa kanya sa parke at sinabing nakalimutan na niya ang lahat dahil alam na niya ngayon kung anong uri ng relasyon ang mayroon siya kay Sumi. Humingi rin siya ng paumanhin sa hindi pagtitiwala dito ilang linggo lamang matapos magalit dito sa paggawa ng parehong bagay, ngunit sinabihan siya nitong huwag mag-alala tungkol dito at sinisi ang sarili sa pagbibigay sa kanya ng dahilan para pagdudahan ang kanyang pag-ibig. Kinabukasan sa klase, bigla siyang isinandal ni Arisa sa pader at tinanong kung bakit niya pa rin binibigyan si Sumi ng dumplings kahit malinaw na sinabihan siya nito na huwag. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag na si Sumi ang nagbigay sa kanya ng patatas, dumating si Sumi kaya nagpa siya si Arisa na tanungin siya. Gayunpaman, nang biglang tinawag siyang maganda ni Sumi at tinanong kung bakit ang gaganda ng lahat ng mga kaibigan ni Hikari, napagdesisyonan ni Arisa na mapagkakatiwalaan siya at tinanong kung bakit siya nandito. Ipinakita ni Sumi sa kanila ang mga kamatis na binili niya para kay Hikari, at nang sabihin nito na hindi niya ito maaaring patuloy na bigyan ng pagkain, ipinaliwanag niya na opsyon lamang iyon dahil hindi niya maaaring gamitin ang lahat ng inani. Nang sandaling iyon, dumating si Yuyuto, at matapos maging mousy sa tungkol sa mga tainga ng pusa nito, sinubukan ni Hikari na ipakilala ang mga ito sa isa't isa. Ngunit agad na lumabas si Yuyuto ng silid-aralan, kaya sinabi ni Hikari kay Sumi na karaniwan siyang nahihiya sa mga estranghero. Kinabukasan, habang nanananghalian, natagpuan nilang lahat si Sumi sa hardin at niyaya nila itong sumama sa kanila sa pananghalian. Nabigla siya sa biglaang pakiusap nito at mas nagulat nang makitang ginamit na ni Hikari ang kanyang mga kamatis para gumawa ng jelly. Gayunpaman, habang nagsisimula silang kumain, nakita niyang halos hindi pa nagagalaw ni Yuyuto ang kanyang pagkain at humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanya dahil sa kanyang presensya. Nang marinig ito ni Arisa, tinanong siya kung bakit hindi siya nahihiya noong una itong sumali sa kanilang grupo, kaya ipinaalala ni Hikari sa kanya na maraming nangyayari noon. Nang biglang inalok ni Sumi si Hikari ng talong bilang pasasalamat sa pag-imbite sa kanya, sinabi niya sa kanya na hindi na niya kailangang magbayad o magbigay ng kahit ano para sabay silang kumain ng tanghalian. Matapos sumang-ayon ang lahat sa kanya, sinimulan ni Sumi na pigilan ang kanyang mga luha, kaya ibinigay ni Iroha at Yuyuto sa kanya ang kanilang mga napkan. Kinabukasan, pumunta si Hikari sa hardin para tingnan ang kalagayan niya, at matapos niyang tiyakin na medyo emosyonal lang siya, sinabihan siya nitong huwag umimik dahil may damikit sa buhok niya. Nang yumuko siya para hawakan ito, napagtanto niya kung bakit labis na nahuhumaling si Iroha sa kanya at muntik nang mawala ng malay si Iroha dahil sa hindi sinasadyang pag-ihi nito. Ngunit napasigaw siya dahil may uod sa buhok niya. Pagkatapos ay kinuha niya ito at sinabihan siyang huwag mag-alala dahil mukhang kaibigan niya ito, kaya bumalik siya sa klase habang nagtataka siya kung bakit ang bilis ng tibok ng puso niya. Kalaunan, hiniling ni Iroha kay Hikari na gugulin ang Sabado kasama niya, ngunit humingi ito ng paumanhin dahil may plano na siya kay Yuyuto. Nang tumalikod na ito para umalis, hinayla siya nito palayo at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanila, ngunit nagkunwaring ngumiti ang babae at sinabihan siyang huwag mag-alala tungkol dito. Noong Sabado ng umaga, binigyan siya ni Kay ng dagdag na pera para mamili ng damit at sinabihan itong tumigil sa pananamit na parang magsasaka, kaya atubili niyang tinanggap ang pera bago nakipagkita kay Yuyuto.
Pagkatapos ng ilang minutong pagsisikap na maunawaan ang fashion, nakita nila si Misuya, kaya pinigilan siya ni Hikari at humingi ng tulong sa pagbili ng bagong damit. Sa kabila ng pagkamuhi sa ideya na makasama ang mga nerds na tulad nila, pumayag si Misuya at dinala sila sa isang lokal na mall para bumili ng damit. Habang pauwi sila pagkatapos, narinig nila ang isang cafe maid na sinusubukang i-advertise ang bagong negosyo at laking gulat nila nang makitang ang gwapo ay si Sumi pala. Habang nahihirapang maniwala si Yuyuto sa kanyang mga nakikita, sinabi niya kay Hikari na kumuha siya ng part-time na trabaho para makakuha ng dagdag na pera para sa isang personal na bagay. Bigla na lang, dalawang masungit na lalaki ang nagtangkang itabi siya para sa isang espesyal na serbisyo, kaya humarap si Hikari upang ipagtanggol siya habang patuloy na pinapanood ni Yuyuto ang mga pangyayari at napagtanto na malamang na iyon ang dahilan kung bakit single pa rin siya. Maya-maya pa, nagsimula nang umuwi si Hikari kasama si Yuyuto, ngunit matapos maalala na gusto siyang makita ni Iroha, humingi siya ng tawad at tumakbo sa parke para makita ito. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang babae at inamin na nagulat siya nang makita ang tawag nito, kaya sinabi niyang ayaw lang niyang maramdaman nitong hindi siya pinapansin. Kinabukasan, nagkita sina Hikari at Yuyuto para maglakad papunta sa paaralan, at nang biglang tumakbo si Sumi palayo sa kanila, pinigilan nila ito para tanungin kung ayos lang ba siya. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Hikari para sa kahapon at sinabing may mahalaga siyang gagawin bago umalis. Kalaunan, ikinwento sa kanila ni Iroha ang tungkol sa isang camping trip sa resort ng kanilang pamilya, at habang sinusubukan ni Hikari na hikayatin siyang huwag pumunta, inamin ni na Iroha at Yuyuto na magandang ideya iyon, kaya wala siyang ibang magawa kundi sumama. Matapos sabihin ni Iroha kay Hikari na imbitahan si Misuya, lumabas si Yuyuto at nag-isip kung ano ang magiging reaksyon ni Sumi kung imbitahan siya nito. Pagkalipas ng ilang araw, naalala ni Hikari ang unang pagkakataon na nagkampong siya at kung gaano siya kalungkot sa buong oras. Noon lang, sinipa siya ni Arisa sa tubig at sinabihan siyang bumalik sa cabin dahil marami pa silang kailangang linisin. Matapos tapusin ng lahat ang kani-kanilang bahagi ng cabin, at nang tanungin ni Sumi si Arisa kung may iba pa siyang gagawin, naalala ni Arisa kung paano siya huminto na nakadamit na parang isang aktivista sa wildlife at sinabihan siyang mag-relax ng kaunti. Nang mga panahong iyon, sinimulan na ring questionin ni Misuya ang desisyon niyang sumama sa kanila sa biyahe, kaya ipinaalala ni Hikari sa kanya na nagbabayad pa rin siya para sa mga kasinungalingang ikinalat niya. Matapos matiyak na malinis ang buong bahay, nagpasya si Arisa na simulan na ang pagkain, kaya isinuot ni Hikari at Yuyuto ang kanilang pinakamagandang kasuotan bilang mangangaso at tinanong kung anong uri ng karne ang gusto niya. Matapos silang sabihan na subukang hawakan ang damo ng mas madalas, tinanong niya kung mayroon sa kanila na marunong magluto. Itinaas ni na Misuya at Sumi ang kanilang mga kamay, ngunit natural lamang na si Misuya lamang ang napansin ng kanyang mga mata, kaya sinubukan ni Sumi na tumakbo palayo. Ngunit mabilis siyang humingi ng tawad at sinabihan siyang ibigay ang mga gulay kay Yuyuto habang inihahanda ni Hikari at Iroha ang mesa. Sa kusina ilang sandali pa, sinubukan ni Misuya na mag-focus sa paghahanda ng karne, ngunit biglang nagtanong si Arisa tungkol sa kanyang buhay pag-ibig upang malaman kung bakit siya ay single pa rin. Nang bigla itong nag-alok na maging kasintahan nito, agad itong tumanggi at ipinaliwanag kung gaano siya hindi nagustuhan nito, kaya humanap siya ng upuan at nagpahinga sandali para maalala ang malupit na dalamhati. Maya-maya, umupo silang lahat sa mesa para kumain, at matapos biglang umiyak si Sumi dahil sa sobrang saya nila, inamin din ni Yuyuto at Iroha na medyo emosyonal sila. Sa kabilang banda, kinwestiyon ni Arisa at Misuya ang kanilang desisyon na sumali sa Nerd Squad. Matapos makita ni Misuya si Iroha na naghuhugas ng pinggan, nag-alok siya ng tulong, ngunit sinabihan siya nitong iwan na sila, kaya tinanong niya kung kinamumuhian pa rin siya nito. Pagkatapos ay sinabi niya na lagi niyang kamumuhian ang katotohanang umiiral ito dahil sa ginawa nito kay Hikari, kaya ipinaalala niya rito na humingi na siya ng tawad at inamin din na hindi naman kasing sama ng inaakala niya noong una si Hikari. Sinabi rin niya na pareho silang mukhang magkakasundo, ngunit muling sinabi sa kanya ni Iroha na hindi mahalaga ang kanyang mga opinyon bago umalis. Kalaunan, sumama siya kay Hikari upang panoorin ang iba habang nangingisda mula sa ilog. Humanga si Yuyuto sa panunood kay Sumi na nangingisda, at nang pinuri niya ang kanyang antas ng kasanayan, sinabi niyang natutunan niya lang ito mula sa kanyang ama. Habang patuloy siyang hinahangaan ng kanyang ama, palihim siyang sumulyap kay Hikari at medyo nainggit na nakasama ito ni Iroha sa lahat ng oras. Nang sandaling iyon, nakapulot si Arisa ng isang napakagandang hipon at nataranta, kaya sinubukan siyang sabihan ni Misuya na mag-relax, ngunit nabangga niya si Sumi at pareho silang nahulog sa tubig.
Maya-maya, natuyo sila sa tabi ng apoy, at habang tinutokso ni Hikari si Erisa dahil sa palaging pagpapabasa ng mga tao, ibinahagi ni Sumi ang ilan sa kanyang isda kay Yuyuto. Matapos hilingin kay Erisa na tawagin siya sa kanyang karaniwang pangalan, bigla siyang tumakbo upang magtago sa isang kamalig at napagtanto na nararamdaman niya ang parehong naramdaman ni Hikari noong una niyang napagtanto na gusto niya si Iroha. Pagkalipas ng ilang oras, iminungkahi ni Hikari na maglaro ng baraha o kahit anong uri ng laro dahil tila hindi sila makatulog, at gaya ng dati, sinubukan siyang asarin ni Erisa. Ngunit tumanggi siyang tanggapin ang mga biro nito sa pagkakataong ito at tumungo sa kusina para kunin ang mga merienda na dala nito. Inalok din ni Sumi na magtimpla ng tsaa at mga dahon kasama niya, kaya sinamantala ni Erisa ang pagkakataong ito para tanungin si Iroha kung nag-e-enjoy ba ito. Habang nagpapasalamat si Iroha sa pagmumungkahi ng camping trip, narinig nila si Sumi na sumisigaw at nagmamadaling pumunta sa kusina, kung saan kasalukuyang binubuhusan ni Hikari ng malamig na tubig ang kanyang pasadong kamay. Nang mapagtanto niyang nabuhusan niya ang sarili ng mainit na tubig, tumakbo si Misuya para kumuha ng gamot habang si Yuyuto naman ay naghanap ng yelo. Habang nanatili sa tabi niya si Hikari para siguraduhing hindi ito sasakit, biglang nagwala ang kanyang mga kirot sa tiyan, ngunit napansin niya na kanina pa siya pinagmamasdan ni Iroha at biglang lumayo sa kanya. Matapos bumalik si Misuya at maramdaman ang awkward na tensyon, kinuha ni Yuyuto ang yelo at napagtanto rin na may gusto si Sumi kay Hikari, kaya inihulog niya ang yelo kasama si Misuya at tumakbo palayo. Tumungo rin si Iroha sa balkonahe at nakita si Yuyuto na nakayuko sa sahig, kaya tinanong niya ito kung ayos lang ba ito. Matapos niyang sagutin ito ng parehong tanong, nagpasya silang dalawa na huwag na itong pag-usapan. Pero dumating si Erisa at iminungkahing bumalik sa loob dahil malamig sa labas. Pumayag si Yuyuto at pumasok sa loob, pero sinabi ni Iroha na kailangan pa niya ng ilang minuto para mag-isip. Kaya bumalik si Erisa na may dalang kumot para takpan siya bago nagtanong kung bakit siya biglang lumabas. Sinabi ni Iroha na wala lang iyon, pero sinabihan siya ni Erisa na itigil ang takip at ipinaliwanag na madali niyang maiintindihan ang lahat tungkol sa kanyang mood swings. Pagkatapos ay sinabi niya na tiyak na dahil ito sa kung paano namumula si Sumi, ngunit biglang sinubukan ni Iroha na pumasok sa loob para iwasan ang usapan. Matapos siyang pigilan, sinabihan siya ni Erisa na pag-usapan na lang ito ni Hikari, ngunit tumanggi si Iroha at ipinaalala sa kanya ang nangyari noong huling beses na binanggit niya ito. Sinabi ni Erisa na nagkaroon lang sila ng problema dahil hinintay niya hanggang sa hindi na matiis ang sakit bago nagsalita. Maya-maya, dumating si Misuya na may dalang isang set ng baraha, kaya bumalik silang lahat sa sala para magpalipas ng oras sa isang mabilis na laro. Gayunpaman, tila sina Hikari at Misuya lamang ang nasisiyahan sa laro, kaya inihagis ni Erisa ang mga baraha at sinabihan silang tumigil sa paglalaro. Nang sumunod na sandali, sinabi ni Sumi na gusto na niyang matulog dahil medyo masama ang pakiramdam niya, at matapos suriin ni Erisa at mapagtanto na nilalagnat siya, dinala siya ni Iroha sa kwarto para alagaan ito. Ilang minuto ang lumipas, muling bumangon si Sumi at sinabing iniisip niya ang tamang paraan para maibalik ang kanyang napkin. Sinabihan siya ni Iroha na itago ito, ngunit tumanggi siya at inilagay ito sa kanyang dibdib habang umiiyak at nagsimulang umiyak bago inamin ang isang bagay na napakahalaga na ikinagulat ni Iroha. Ilang sandali pa, lumabas ng kwarto si Iroha, at si Hikari, na papasok na sana, ay nagpasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa kanya. Nang bigla siyang umiyak, tinanong niya kung ayos lang siya, ngunit umatras siya at sinisi siya sa lahat bago tumakbo palabas ng cabin. Pagkatapos ay sinipa ni Erisa si Hikari pababa ng hagdan at tinawag siyang tanga dahil sa pagpapaiyak sa kanya bago inutusan siyang hanapin siya. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, wala siyang nakita, kaya sumama si Erisa sa kanya habang sina Yuyuto at Misuya ay bumalik sa loob upang alagaan si Sumi. Nang marinig niya ang nangyari, nagalit siya at sinabing iyon ay dahil inamin niyang umiibig siya kay Hikari. Nang marinig ito, sinabi ni Misuya na hindi niya inaasahan na magiging ganoon siya sa pagitan ng magkasintahan, ngunit agad siyang sinabihan ni Yuyuto na hayaan na lang dahil iyon lang naman ang ginagawa niya. Habang patuloy silang nag-uusap tungkol dito, nina si Hikari sa kanyang sarili dahil tila hindi pa rin niya maisip kung paano niya palaging napapagalit si Iroha. Matapos ang isa pang pambubugbog, nagpasya siyang gumawa ng hindi gaanong marahas na pamamaraan at hiniling dito na pag-isipan kung paano nakakaapekto ang kanyang kabaitan sa lahat ng iba sa isang taong patuloy na nangangailangan ng kapanatagan. Habang hinahanap pa rin si Iroha, napagtanto ni Hiroaki na ang pagkakaroon ng kasintahan ay hindi kasing dali ng inaakala niya noon.
Ang mas malala pa, hindi pa rin niya alam kung ano ang ginawa niya para magalit ito sa pagkakataong ito, ngunit nang sa wakas ay makita niya ito, agad niya itong tinakpan at humingi ng tawad sa lahat. Habang sinusubukan niyang pigilan ito, dumating si Erisa at sinabihan silang ipagpatuloy ang paghingi ng tawad sa loob ng cabin, kaya bumalik sila at sinabi sa iba na naghahanap lang siya ng mga ligaw na gulay. Habang tinatanggap ni Yuyuto at Misuya ang halatang kasinungalingan, sinubukan ni Sumi na humingi ng tawad, ngunit iginiit ni Iroha na naghahanap siya ng mga gulay at nilampasan siya. Pagkatapos ay sinubukan ni Arisa na ipasok siya sa loob, ngunit bigla siyang nawalan ng malay, kaya nagpa siya si Arisa na kailangan niyang pumunta sa ospital kinaumagahan. Pagkalipas ng ilang minuto, dinala ni Hiraki si Iroha sa beranda upang humingi muli ng tawad, ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya nito at sinabing mali pala talaga siya sa pagkakataong ito. Nagulat siya, at nagtanong kung paano, kaya ipinaalala niya rito ang pagkakataong sinabi niyang hindi niya nagustuhan kung paano niya tinatrato ng maayos ang lahat. Matapos ipaliwanag na masama siyang tao dahil sa ganoong pag-iisip, humingi siya ng tawad, ngunit muling nalito si Hiraki at humingi ng pahinga para maintindihan niya ang lahat ng sinabi nito. Sa pagkakataong ito, sinabihan niya itong huwag mag-alala kung hindi niya ito maintindihan at pumasok na sa loob para matulog. Samantala, sumama si Arisa kay Misuya sa sopa at nagreklamo kung paano nasira muli ang dapat sanay masayang bakasyon dahil sa drama ng relasyon. Nang tanungin ni Misuya kung bakit umakto siyang parang wala siyang pakialam, inamin niyang nag-aalala siya tungkol sa kamakailang away ni Hakari at Iroha. Pagkatapos ay sinabihan niya itong subukang magkaroon ng sarili niyang buhay pag-ibig sa halip na mag-alala sa buhay ng iba, kaya niyaya niya itong muli, at agad siyang tinanggihan nito. Nang sandaling iyon, sumugod si Hakari at tinanong kung talagang malaking bagay ang kabaitan niya sa iba. Tinanong din ni Arisa kung ako ba siya ng responsibilidad kapag may umibig sa kanya ng tuluyan. Agad na ibinasura iyon ni Hakari, at sinabing wala pang ibang nagkagusto sa kanya maliban kay Iroha, kaya sinubukan ni Arisa na gawing madaling maintindihan ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang magiging reaksyon niya kung magiging mabait si Iroha sa lahat. Matapos itong pag-isipan, sinabi niyang tiyak na malulungkot siya ng kaunti, ngunit hindi kailanman magseselos hanggang sa puntong titigil na siya sa pakikipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Arisa at Misuya na gawin ang anumang gusto niya dahil malinaw na wala pa rin siyang kakayahang pangkaisipan na maunawaan kung paano gumagana ang mga damdamin. Kinabukasan, nakita ni Yuyudo si Sumi na papunta sa istasyon ng tren, kaya nagpa siyang sumama rito. Ilang minuto ang lumapa inalok niya ito ng dalandan at nagpasalamat sa pagpili nitong makasama siya kahit na halos masira niya ang camping trip para sa lahat. Matapos niyang sabihin na huwag siyang mag-alala tungkol sa kanya, ipinagtanggol niya ang desisyon niyang sabihin kay Iroha ang tungkol sa kanyang nararamdaman at sinabing aamin din siya kay Hakari dahil tiyak na maghihiwalay din sila sa kalaunan. Kasabay nito, sumakay din si Hakari ng tren pauwi, at matapos isipin kung gaano kasama ang mga bagay-bagay sa kanila ni Iroha, nagpa siyang ayusin ito kahit ano paman. Habang iniisip kung paano siya nahihirapang umintindi ng mga tao, naalala niya ang panahon na biglang naging interesado ang isang babaeng nagngangalang Julia sa kanyang mga iginuguhit. Palagi siyang binibisita nito sa klase para tingnan kung ano ang ginagawa niya, at kalaunan ay nagbiro ang lahat tungkol sa kung paano sila naging magkasintahan. Pagkalipas ng ilang taon, nagdodrawing pa rin siya, umaasang mapabilib siya, ngunit bigla na lang sumama ang babae sa lahat para tretuhin siyang kakaiba dahil sa pagguhit pa rin ng mga random na anime character. Kinabukasan, sa paaralan, hinanap niya si Iroha para makipag-usap, ngunit sinabihan siya nito na huwag nang mag-abala dahil masyadong mabagal ang utak nito para ay proseso ang mga pangunahing impormasyon. Matapos pigilan ang pag-alis nito, natarante siya at nawalan ng kumpiyansa na ginugol niya buong gabi. Noon lang, nagpadala sa kanya si Sumi ng text, at katangahan niyang napagdesisyonan na mag-reply mismo sa harap ni Iroha, na hindi alam na mayroon na pala silang numero ng isa't isa. Ang mas malala pa, iniwan siya ni Iroha para bisitahin si Sumi sa hardin, at habang tinatanggap na niya na maaaring may problema siya kay Sumi, nakipagkita siya rito at tinanong kung may lagnat pa rin ito. Matapos sabihing huwag itong mag-alala, humingi siya ng tawad sa kalagayan ni Iroha, at pagkatapos magpasalamat sa pag-aalala, tinanong niya ito kung may ideya ba ito kung bakit nagagalit si Iroha dahil hindi pa rin niya ito maintindihan. Nang bigla niyang sabihin na dahil iyon sa pag-amin nito, hindi niya naintindihan at inakala nitong gusto nitong makipagtalik sa kasintahan nito. Gayunpaman, nang humingi siya ng paliwanag, maayos na inamin ni Hakari ang kanyang pagmamahal sa kanya, dahilan para magwala ang kanyang isipan dahil hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang iyon mula sa sinuman maliban kay Iroha.
Bigla na lang siyang tumakbo at umupo sa tabi ng mga locker para mag-isip hanggang sa dumating si Yuyudo at tinanong kung ayos lang ba siya. Nang simulan niyang pasalamatan si Yuyudo sa pagiging kaibigan nito at sinabing siya talaga ang may kasalanan, napagtanto ni Yuyudo na umamin na si Sumi at tinanong kung paano siya tumugon, kaya inamin ni Hikari na tumakas siya na parang duwag. Nawala ng kontrol si Yuyudo at tinawag siyang makasarili dahil hindi niya kinilala ang lakas ng loob na kinailangan ni Sumi para umamin sa kanya. Pagkatapos niyang tumakas, umuwi si Hikari at tinanong ang kanyang ina kung ang pagiging mabagal at walang alam ay isang genetic na katangian sa kanilang pamilya, ngunit ipinaliwanag ni Kay na sikat talaga sila ng kanyang ama noong kasagsagan ng kanilang buhay, ibig sabihin ay kasalanan niya ang kawalan niya ng kakayahang makihalubilo at sentido komon. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Erisa para sa isang mainit na pag-uusap, at agad siyang sinigawan nito bago pa man siya matapos ng isang pangungusap. Matapos sabihin na karapat-dapat siyang bugbugin sa pagkakataong ito, ipinaliwanag niya kung gaano kahirap na laging maunawaan ang dapat niyang sabihin o gawin, lalo na't hindi pa siya nagkaroon ng ganito karaming malalapit na relasyon ng sabay-sabay. Sa pagkakataong iyon, nagpa siya si Iroha na huwag siyang pag-alitan at sa halip ay hinimas ang ulo nito bago inamin din na hindi naman niya kailangang laging atakihin dahil sa pagiging siya mismo. Habang patuloy silang nag-uusap, natagpuan ni Masuya si Iroha sa bubong, kaya sumama siya rito at tinanong kung nai-stress pa rin ba ito kay Hikari. Pagkatapos ay iminungkahi niya na makipaghiwalay at makipag-date sa isang taong mas may karanasan dahil si Hikari ay malinaw na masyadong inosente para maintindihan ang ilang mga bagay. Pagkatapos ay tumanggi siya at sinabing ang pagiging inosente ni Hikari ay bahagi ng dahilan kung bakit madali para sa kanya na mangako at magtiwala sa kanya. Gayunpaman, inamin din niya na ang kawalan niya ng lubos na pagtitiwala sa kanya ang pangunahing dahilan kung bakit sila patuloy na nag-aaway. Kalaunan, nakatanggap si Sumi ng text mula kay Hikari na humihingi ng tawad sa paraan ng kanyang pagtakbo at ipinaliwanag din na hindi pa niya ito inamin noon, kaya naman nabigla siya at hindi alam kung paano sesegot. Pagkatapos ay nagpadala siya ng isa pang text na humihiling na magkita sila sa hardin bukas para masagot niya ito. Kinabukasan, nagkita sila sa hardin, at pagkatapos ng hindi pangkaraniwang mahabang panahon ng katahimikan, napagod si Sumi sa paghihintay at sinabihan si Hikari na tapusin na lang ito. Pagkatapos ay sinimulan niya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na ang kanyang hindi pangkaraniwang tugon ay dahil walang sino man ang umamin sa kanya sa paraan ng kanyang ginawa. Inaangkin din niya na hindi siya ang kabalyero na may makintab na baluti na inaakala niya, ngunit iginiit ng babae na palagi siyang perpekto sa kanyang paningin. Matapos mapagtanto na marahil iyon ang dahilan kung bakit kailangan niya ng salamin, sinimulang ipaliwanag ni Hikari kung gaano kadilim at kalungkot ang kanyang buhay bago pa man sumikat si Iroha. Siya ang nagturo sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pakikipag-ugnayan sa mga tao sa totoong mundo at tinulungan din siyang maranasan ang mga emosyong hindi niya inaakalang posible. Habang patuloy niyang ginagamit ang loika ng gamer para masigurong naiintindihan siya nito, si Iroha, na palihim na nakikinig sa kanila, ay nagsimulang mawala ng tiwala sa sarili at natakot na pipiliin niya si Sumi kaysa sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang minuto pang pag-iyak, naglakad siya papunta sa masukal kung saan nagtatago si Iroha at kinaladkad ito palabas bago sinabi kay Sumi na siya ang mahal niya. Nang marinig ito ni Sumi, sinabi niyang masaya pa rin siya na ito ang unang lalaking umamin sa kanya. Matapos siyang biglang manghina sa tuhod, sinubukan ni Iroha na tumulong, ngunit sinabi niyang matagal lang ang pag-uusap na ito. Lumuhad din si Hikari at sinabi ang parehong bagay. Kaya muling nagsimulang magtaka si Erisa kung bakit siya naging kaibigan ng mga sobrang sensitibong nerd na tulad nila. Pagkatapos, dinala ni Iroha si Hikari sa isang puno at hiniling dito na ulitin ang mga mahiwagang salita, kaya inamin niya na umiibig siya rito, ngunit nahiya ang babae at itinago ang kanyang mukha. Pagkatapos ay itinaas niya ang mukha ng babae at sinabing siya ang dapat mahiya bago siya halikan. Samantala, natagpuan ni Yuyudo si Sumi na nakaupong mag-isa, at pagkatapos niyang ikwento ang nangyari, inalok siya nito ng napkin para sa mga luha nito. Matapos itong basay ng mga luha, nagpasalamat siya rito dahil lagi siyang nandyan kapag kailangan niya ito ng husto, at habang inaalo siya nito, dalawang nakababata ang nanood sa kanila mula sa bintana at tinawag silang weirdong mag-asawa. Noon lang, noontog ni Erisa ang isa sa kanila at tinanong kung bakit sila tumatawag gayong pareho silang mukhang mas malala kaysa kay Pennywise. Sa sumunod na sandali, dumating si Misuya at pinaalis ang mga babae na may perpektong mukha bago tinanong si Erisa kung bakit niya sinasaktan ang mga nakababata. Pagkatapos ay ikinwento niya kay Hikari ang nangyari, at habang pinapanood nila sina Yuyudo at Sumi, sinubukan niyang magpaputok muli, ngunit agad siyang tinanggihan.
Pagkalipas ng ilang oras, nagulat si Hikari nang makita si Yuyudo na naghihintay sa kanya sa labas at sinubukang humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraan, ngunit pinigilan siya ni Yuyudo at inamin na sumobra ang kanyang reaksyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hikari na kamakailan lamang ay nahulog ang loob niya sa isang babae, at natural lamang na magulat siya kay Hikari, kaya tinanong niya ang lahat ng detalye, ngunit sinabihan siya ni Yuyudo na huwag mag-alala dahil malamang na wala siyang gagawin sa kanya. Nang marinig ito, niyaya siya ni Hikari na matulog para makapag-usap sila tulad ng dati, ngunit itinago ni Kiro si Yuyudo sa natitirang bahagi ng gabi upang maglaro habang tinitiis ni Hikari si Kei. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay umakyat sila sa kanyang silid, ngunit habang sinusubukan ni Hikari na pag-usapan ang tungkol sa pag-ibig, nakita niyang nakatulog na si Yuyudo, kaya nagpasya siyang banggitin ito mamaya. Kinabukasan, naalala ni Iroha kung paano siya ay isang babaeng walang kwenta na tanging ang kanyang kagwapuhan lamang ang nakakaakit sa mga tao. Noong una, ayos lang na maging ang babaeng pinapangarap ng lahat, ngunit sa isang punto, nagsawa na siyang marinig ang paulit-ulit na pag-amin, kaya sinimulan niyang tanungin ang mga lalaki kung bakit nila siya mahal. Gaya ng inaasahan, lahat sila ay magbibigay sa kanya ng ilang mababaw na dahilan, tulad ng katotohanan na madalas siyang makipag-usap sa mga pagong sa aquarium ng klase. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nakikipagtalik sa sinumang sa tingin niya ay maganda, kasama na ang mga lalaking sapat na ang edad para maituring na senior citizen. Kalaunan, nakipag-date siya sa isang lalaking tila tunay na interesado sa kanyang iniisip, ngunit habang sinusubukan niyang magbukas ng kanyang puso, sinubukan nitong makipagtalik sa kanya, dahilan para mapagtanto niya na gusto lang pala nilang lahat ang kanyang cookie. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik tanaw sa mga alaala, tiningnan niya si Hikari, na kasalukuyang nagtataka kung bakit bigla niya itong tinawag sa parke, at napagtanto na nagbago ang lahat ng pumasok ito sa kanyang buhay. Nang sumunod na sandali, tinanong niya kung pinagbawalan na ba siya nito sa kwarto niya dahil matagal na siyang hindi nito inimbitahan, ngunit natarante siya nang maalala ang muntik na niyang gawin noong huli silang magkasama sa isang kwarto. Nang sabihin niya rito na kailangan nilang gawin iyon kalaunan, tumakbo siya palayo at tumangging umupo kasama niya hanggang sa mangako itong susuntukan siya kung sakaling susubukan niya ulit na pumalakpak. Ilang minuto ang lumipas, nakita nila si Kaoru na magkahawak kamay kay Anzo, at matapos niyang sabihin kay Hikari na huwag magmukhang malaking bagay ito, nagpasalamat si Anzo kay Hikari sa pag-aalaga kay Misuya. Matapos siyang ilayo ni Kaoru para maiwasan ang mas nakakailang na titig ni Hikari, sinabi niya kay Iroha na ang buhay nito ay palaging mas mabagal kaysa sa iba, kaya iminungkahi niya na lumabas para sa isang bagay na masaya. Maya-maya, pinanood niya ito habang madamdaming kumakanta sa isang karaoke place at napagtanto niya na mas naaakit pala ito sa kanya kaysa noong una silang magkasintahan. Kalaunan sa isang bowling alley, napagtanto niya na nabali ang kanyang mga kuko dahil sa napakaraming bola ng paggulong, kaya kumuha si Hikari ng gunting at lumuhod para putulin ang mga ito. Ang pagkakita sa kanya sa ganitong posisyon ay nagpapaisip sa kanya kung ano ang magiging buhay na magkasama, ngunit bigla niyang hinawakan ang kanyang dalawang kamay at sinabing handa na siyang ganap na mangako sa kanya. 3 buwan na lang ang natitira bago siya umalis, hinalikan niya ito sa noo at ipinangako sa kanyang sarili na sisiguraduhin niyang ito ang pinakamasayang 3 buwan ng kanilang buhay. Nang sumunod na linggo, ipinakita ni Yuyuto kay Hikari ang mga tiket para sa isang pelikulang kanilang dalawa ng pinakahihintay at nasa sabik siyang mapanood ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi makakarating si Hikari dahil kailangan niyang bumisita sa sementeryo kasama sina Kei at Kaoru sa parehong araw ng panunood ng pelikula. Nang imungkahi niyang sumama kay Sumi dahil gusto rin nito ang pelikula, natarante si Yuyuto at sinabing hindi ito magiging katulad ng pagsama sa kanya. Gayunpaman, matapos humingi ng tawad si Hikari sa pag-aakala, napagtanto ni Yuyuto na sumobra na naman ang kanyang reaksyon. Kalaunan sa hardin, nagtago siya sa likod ng isang palumpong para magkaroon ng kumpiyansa sa sarili ng ilang minuto bago tuluyang lumabas at niyaya si Sumi na manood ng sine. Pagkatapos pumayag si Hikari, tumakbo siya palayo ngunit biglang tumigil nang mapansin ang ngiti sa mukha nito. Nakita rin ito ni Hikari at napaisip kung ito na ba ang babaeng kinahiligan niya, ngunit pagkatapos ay tinakot siya ni Arisa, kaya tumakbo siya palayo. Habang pauwi, patuloy niyang iniisip kung paano maaaring umibig si Yuyuto kay Sumi hanggang sa isiga ni Iroha ang pangalan nito para maibalik siya sa realidad. Pagkatapos ay humingi siya ng isa pang date at sinabing talagang nasiyahan siya sa nakaraang weekend, kaya tinanong niya kung gusto niya ng movie date. Matapos pumayag ang babae, nagpasya siyang magsimulang magplano para sa isa habang si Arisa, na matagal nang nag-iintindi sa kanila, ay nagseselos dahil wala pa rin siyang nahahanap na mamahalin.
Saka lang dumating si Sean at pinuri siya bago tinanong kung mayroon na siyang karelasyon. Nang tumanggi siya, niyaya siya nitong lumabas ngayong weekend. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas siya na may kumpletong makeover at hinintay ang mga hindi niya kakilala na titigan siya ng matindi bago na-excite na makita si Sean. Kasabay nito, nakarating si Yuyuto sa lugar ng sinehan at nagsimulang magsisi sa desisyon niyang yayain si Sumi na lumabas, ngunit dumating si Yuyuto at inamin na natuwa siya na niyaya siya nitong manood ng sine. Pagkalipas ng ilang oras, nagalit si Arisa sa sarili dahil sa pag-iisip na seseryosohin siya ng isang pauunang tulad ni Sean, ngunit nang magpasya siyang umuwi, dumating si Misuya at tinanong kung gusto ba niyang makipag-ramen sa kanya. Una siyang nagkunwari na hindi elegante ang pagkain ng ramen kasama ang kanyang kasuotan, ngunit nang tumalikod na ito para umalis, itinigil niya ang pag-arte at hinabol siya. Nang mga sandaling iyon, katatapos lang nina Yuyuto at Sumi manood ng pelikula, kaya humanap sila ng lugar para bumili ng merienda, at nang magsimula siyang sumigaw tungkol sa kung gaano kaganda ang pelikula, palihim na nagbiro si Yuyuto na parang isang date lang iyon, ngunit nangyayain siya nitong ulitin ang biro, natakot siya at umakto na parang nakalimutan niya ang sinabi niya. Sa paaralan ng sumunod na linggo, sinubukan niyang sabihin kay Hikari kung gaano kaganda ang pelikula, ngunit dumating si Sumi para ibalik ang kanyang ticket stub. Pagkatapos ay sinabi niya kay Hikari kung gaano kasaya ang pelikula at nagpasalamat kay Yuyuto sa pag-imbite sa kanya bago niyaya si Hikari na manood ng susunod kasama niya. Mabilis niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad bago tumakbo palayo, ngunit nadurog ang puso ni Yuyuto at naglakad papunta sa kanyang upuan. Pagkatapos ay ginugol ni Hikari ang buong gabi sa pag-iisip ng mga paraan para makausap siya bago tinawagan si Iroha at iminungkahi na mag-picnic date sila kasama sina Yuyuto at Sumi. Pagkalipas ng ilang araw, tumungo silang lahat sa parke at, pagkatapos magayos ng pwesto at may handa ang lahat ng pagkain, tinanong ni Sumi kung bakit hindi nila isinama si Arisa. Sinabi ni Hikari na talagang may ginagawa siya, ngunit mabilis na napansin ni Yuyuto ang kakaibang kilos nito at nahulaan na may ibang dahilan kung bakit bigla niya silang tinawag. Nang sumunod na sandali, sinunggaban niya si Iroha at tumakbo para kumuha ng maiinom, ngunit pagkatapos magtago sa likod ng isang puno, sinabihan niya itong iwan muna silang dalawa ng ilang sandali. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto ba nitong magkagusto sila sa isa't isa, at matapos niyang itanggi ito, sinabi niyang pareho sila ng iniisip. Inamin niya ito at sinabing isa siyang henyo, ngunit tinawag siya nitong tanga dahil nahulog siya sa isang halatang patibong at sinabing nagiging insensitibo siya dahil wala pang isang buwan mula nang aminin ni Sumi ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Matapos siyang parusahan dahil sa kawalan na naman ng alam, kumuha sila ng inumin at bumalik sa lugar ng painikan, ngunit sa halip na isa pang nakakahiya na pag-uusap, iminungkahi ng babae na maglaro para magpalipas ng oras. Pagkalipas ng ilang oras, sumakay si Hikari sa tren kasama si Yuyuto, na nagtanong kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng biglaang pagtawag para sa picnic. Matapos niyang aminin na iyon ay para i-set up siya kay Sumi, sinabi sa kanya ni Yuyuto na lalo lang siyang nagmumukhang kawawa dahil hindi siya kumilos ng mag-isa. Napagtanto ni Hikari na pinalala lang niya muli ang lahat at naalala niya ang 2 taon na ang nakalilipas nang sabihin ni Yuyuto na hindi siya kailanman mai-inlove sa isang tunay na babae dahil sa kung gaano sila kakulit. Sa sumunod na sandali, huminto ang tren at biglang lumabas si Yuyuto, kaya hinabol siya ni Hikari at muntik na siyang sakalin bago sinabing matagal na niya itong gustong makitang masaya dahil siya lang ang lalaking pumiling manatili sa kanya kahit na tinatawag siya ng lahat na kakaibang otako. Inamin niya na ang kanyang mga ginawa ay walang pakialam, gaya ng dati, ngunit ipinaliwanag din niya kay Yuyuto na ang gusto lang niya ay tulungan siyang makahanap ng kaligayahan tulad ng ginawa niya kay Iroha. Nang marinig ito, napaiyak si Yuyuto at inamin na natatakot siyang baka hindi maayos ang lahat kay Sumi, kaya nagpa siya si Hikari na bigyan siya ng solusyon sa halip na subukang ayusin ang lahat. Papunta sa paaralan kinabukasan, ikinwento niya kay Iroha ang lahat at pagkatapos niyang purihin si Yuyuto sa pagtulong kay Yuyuto, isang mainit na lalaki na nagngangalang Chika ang sumulpot at nabasag ang mukha nito gamit ang isang malakas na suntok. Habang nahihirapan siyang manatiling malay at iniisip kung seloso ba si Chika, tinanong ni Chika si Iroha kung bagong stalker ba si Hikari. Pagkatapos ay sinabi niya rito na kasintahan niya si Hikari at tinulungan siyang tumayo bago ipinakilala ng maayos si Chika, na sa totoo lang ay nakababata niyang kapatid. Nang bigla siyang kinaladkad nito palayo, nangako siyang ipapaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanya at sinabihan si Hikari na umuwi nang hindi siya kasama. Kalaunan, nagalit ang babae sa kanya at tinanong kung bakit niya gagawin ang ganoong bagay, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya inaasahan na makikipag-date siya sa isang taong ganito kapangit at sinabing umuwi siya dahil nag-aalala siya sa kanya.
Kinabukasan, napansin ni Hikari na lahat ng mga babae ay nahuhumaling sa isang lalaki sa gate kaya pinuntahan niya ito para tingnan at nakita si Chika. Matapos niyang sabihin na may klase si Iroha, sinabi ni Chika na pinuntahan niya talaga siya at tinanong kung bakit suot pa rin niya ang kanyang sirang salamin. Hinubad ni Hikari ang mga ito at ipinaliwanag na regalo iyon ng kanyang lola, kaya naman hindi siya gumagamit ng kahit anong pares ng salamin. Nang sumunod na sandali, inagaw ito ni Chika sa kanyang mukha at naglakad palayo, na nag-iwan kay Hikari na naguguluhan. Gayunpaman, pagkatapos ng klase, nagkita sila sa isang restaurant, at matapos isauli ni Chika ang salamin na may bagong-bagong lente, sinabihan siya ni Hikari na dumiretso na lang sa punto dahil hindi siya mahilig sa mga staring contest. Ikinwento ni Chika sa kanya kung paano inaangkin ni Iroha na mahal niya ang lahat tungkol sa kanya at kung paano rin niya ipinakita sa kanya ang simpleng figure na ginawa niya para sa kaarawan nito. Dahil dito, inakala ni Hikari na sa wakas ay tinanggap na siya ni Chika, ngunit sinabihan siya ni Chika na tapusin na ang relasyon dahil halatang lampas na sa puntong naaaliw ang kanyang kapatid sa mababang uri ng pag-uugali mula sa isang minamahal. Kinabukasan, muling nagtago si Yudo sa likod ng isang palumpong upang sundan si Sumi, ngunit nang makita siya nito, tumalon siya at nagsimulang mag-usap tungkol sa lagay ng panahon. Pagkatapos ay sinubukan niya itong yayaing lumabas muli, ngunit nang putulin siya nito at sabihing gusto niyang makipag-date muli sa lahat, natakot siya. Noon lamang, nakita sila ni Hikari na nag-uusap at inakala niyang sa wakas ay gumagawa na ng paraan si Yudo. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, napunta si Yudo sa locker, sinisisi ang sarili dahil hindi siya sapat na matapang na sabihin kay Sumi ang tungkol sa kanyang nararamdaman. Kalaunan, tinawagan ni Hikari si Erisa at sinabing kailangan niya ng tulong, kaya pumayag siyang makipagkita sa kanya sa kondisyon na bibilhan siya nito ng parfait. Matapos makuha ang parfait niya sa isang restaurant, tinanong niya ito kung ano ang gusto niya, kaya sinabi niya sa kanya na wala siyang maisip na bagong kilos para patunayan kung gaano kaseryoso ang pagmamahal niya kay Iroha. Pagkatapos ay sinabihan niya itong bumili ng singsing, at nang sabihin niya magmumukha itong napakasimple, ipinaliwanag niya kung gaano kahalaga ang mga singsing at biglang umiyak dahil wala pang lalaking nakapagbigay sa kanya ng singsing noon. Matapos magpasalamat sa payo, nagpasya si Hikari na ibenta ang lahat ng kanyang mga laro sa bahay para ibili si Iroha ng singsing, ngunit sinabihan siya ni Erisa na maghanap na lang ng trabaho sa amusement park ng kanyang tiyuhin. Kinabukasan, nagsimula siyang magtrabaho bilang isang mascot at talagang nasiyahan sa karanasan. Gayunpaman, nang subukang sumama ni Iroha pauwi kinabukasan, tinanggihan niya ito at sinabing hindi nila magagawa iyon ng ilang sandali. Natural lang na mainis siya, pero ipinaalala pa rin ni Chika na galit pa rin si Chika sa kanya at sinabing kailangan niyang gawin ang mga dapat gawin para mapabuti ang kalidad ng kanilang relasyon. Matapos ang ilang araw na pakikipagkita sa kanya, nagpasya siyang matulog sa mesa nito tuwing may pagkakataon siya, at ginamit din ni Chika ang pagkakataon para ipasize ang singsing nito. Nang makauwi na siya, tinanong ni Chika kung bakit siya umuwi ng maaga nitong mga nakaraang araw, kaya ikinwento niya kay Chika ang tungkol kay Hika, at may sinabi si Chika tungkol sa inaasahan niyang magiging ganito ang kanilang pagsasama. Naguluhan siya rito, kaya ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa kanilang pag-uusap sa restaurant, at galit na binato siya nito ng tuwalya bago sinabihan itong tandaan na kapatid lang niya ito, ibig sabihin ay wala itong pakialam sa buhay pag-ibig nito. Matapos siyang idikit sa pader, ipinaalala ni Chika sa kanya na hindi niya ito tunay na kapatid dahil hindi sila magkadugo, ngunit iginiit ni Chika na wala pa rin itong karapatan sa kung sino ang pipiliin niyang kadate at umalis. Kinabukasan, nagpahinga si Yuyuto habang naglalaro at naisip ang kanyang miserableng buhay pag-ibig hanggang sa isang naligaw na bola ang pumatay sa kanyang mga ilaw. Maya-maya pa, nagising siya sa infirmary at naalala kung paano siya kinutya ng mga lalaki matapos tumama ang bola, ngunit dumating si Iroha para tingnan siya at tinanong din kung ano ang naramdaman niya noong picnic nila noong isang araw. Matapos siyang humingi ng tawad sa hindi pagtatanong ng mas maaga, sinabi niya sa kanya na malaki na ang ipinagbago ni Hikari tungkol sa kanya at ipinaliwanag pa kung paano niya napagtanto na walang magbabago sa kanyang kasalukuyang buhay hanggat hindi niya sinisimulan ang malupit na katotohanan na pilit niyang iniiwasan. Sa isang matapang na pagtatangka na makawala sa kanyang sarili, sinabi ni Yuyuto kay Iroha na ito ay isang kaibigan din na mahal niya, at malugod niyang tinatanggap ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos, pinigilan niya si Hikari sa pag-alis at tinanong kung bakit hindi na ito sumasabay sa kanya pauwi. Sinubukan niyang iwasan ang usapan, ngunit sinabihan siya nitong huwag nang pansinin si Chika dahil ayaw nitong makipaghiwalay sa kanya kahit ano pa ang sinabi sa kanya ni Chika.
Nang marinig ito, ipinaliwanag ni Hikari na gusto niyang maghintay hanggang sa makuha niya ang perpektong singsing at biglang inilabas ang isang kahon ng singsing bago sinabing medyo natuwa siya at natanggap niya ito kahapon. Habang umiiyak ang babae, napagtanto ni Chika na nasa kanya ang desisyon kung gaano kahalaga at kakahulugan ang kanilang relasyon, kaya't idinikit niya ito sa daliri nito at hinalikan siya ng buong pagmamahal habang umiiyak ito at inilagay ang kamay sa puso nito. Pagkalipas ng ilang oras, nagkita sila ni Yuyuto, Arisa, at Misuya sa paborito nitong ramen restaurant para kumain ng hapunan at pag-usapan ang lahat ng nangyari kamakailan. Talaga bang nag-aalala si Chika kay Iroha sa lahat ng oras na ito, o gusto ba niya itong kunin mula kay Hikari sa parehong paraan na gusto ni Misuya? Mag-comment sa part 2 para malaman. At huwag kalimutang pindutin ang like button at i-on ang mga notification sa post para hindi mo makaligta.